Hindi ka na nahiya. Matanda ka na nga, inutil ka pa. Sigaw ni Rayona habang binabagsak ang kawali sa harap ng nanginginig na katulong. Si Lila halos hindi makagalaw. Nagmamakaawa. Ma'am, pasensya na po. Pero mas lalo lang siyang pinahiya. Pasensya? Ayoko ng pasensya. Kung hindi ka lang mura at walang pamilya, matagal na kitang pinaalis. Tumawa si Rayona, malakas na walang konsensya. Kung may anak ka man, siguradong ikakahiya ka rin. Napatigil si Adrian sa may pintuan, ngunit hindi pa alam ng lahat na ang babaeng minuran nila, ang matandang binato ng kawali, ay may birthmark na kapareho ng fiancé. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang umagang iyon sa malaking mansyon ng mga Di Alegre. Mula sa bintanang nakabukas sa kusina, pumapasok ang malamig na hangin. Nandoon si Lila, ang matandang katulong na kilala sa pagiging tahimik. Magaan kumilos at hindi lumalaban kahit maliitin pa siya. Nakasalampak siya sa maliit na mesa. Hinihigop ang umuusok na kape bago magsimula ang trabaho. Nakatali ang kanyang buhok at ang suot niyang apron ay may maliit na butas na hindi pansin ng kahit sino, maliban sa kanya. Lila! Tawag mula sa hagdan. Napalingon siya. Bumaba si Rayona. Suot ang mamahaling silk robe. Nakataas ang kilay. Halatang may hindi nagustuhan sa umaga pa lang. Bakit wala pang nakahandang breakfast? Ang bagal mo naman. Reklamo nito. Tumayo agad si Lila. Pasensya na po, ma'am. Magluluto na ho. Uulitin ko, Lila. Ayoko nang nililate sa pagkain. Malamig na sagot ni Rayona bago naglakad papunta sa veranda. Walang sinabi si Lila. Tumalikod lang siya at sinimulan ng pagprito ng itlog at bacon. Sanay na siya sa tono ni Rayona. Sanay na siyang sabihan, pagsabihan at maliitin. Pero kahit minsan, hindi siya sumagot pabalik. Hindi dahil sa takot, dahil may mas malalim pa siyang dahilan para manatiling tahimik. Maya-maya ay dumating si Manang Fe, ang isa pang kasambahay pero mas nakatatanda. Lila anak, kaya mo pa ba? Nakita ko naman si Rayona, masungit na naman. Ngumiti lamang si Lila. Ayos ang poko, Manang. Ganyan lang talaga si Ma'am. Hindi mo kailangan taisin lahat. Bulong naman ng Fe. Pero hindi sumagot si Lila. Tinapos niyang pagluluto at inayos sa tray. Inihatid sa veranda kung saan nagbabasa si Rayona ng magazine. Paglapit niya, agad na nagsalita ang dalaga. Ano to? Bakit parang overcooked yung bacon? Hindi ba kita tinuruan dati? Pasensya na po. Pakidala na lang ulit ng bago. Hindi ko kakainin yan. Dahan-dahang kinuha ni Lila ang tray sa bayo ko. Opo, ma'am. Habang papasok siya sa kusina, masakit ang dibdib niya. Hindi dahil sa masungit na trato, kundi dahil sa biglaang pagbalik ng isang alaala. Isang maliit na iyak ng sanggol. Napahinto siya, sandali at napapikit. Pero matapos ang ilang segundo, huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Bandang tanghali habang nasa laundry area siya, napansin niyang dumating ang mga kaibigan ni Rayona. Sigawan, tawanan, maingay at sagana sa papuri kay Rayona na para bang siya ang pinakamabuting tao sa mundo. Girl, your house is huge! Grabe ang sosyal! Sabi ng isa. Nako, hindi naman. Sagot ni Rayona. Kunyari mahinhin pero halatang tuwang-tuwa. I have staff naman who keep the place clean. Napatigil sila nang makita si Lila na naglalakad, bit-bit ang basket ng dalabang damit. Oh, hi! Sabi ng isa sa mga bisita. Medyo nahihiya. She's your helper? Yes. She's slow sometimes but at least she's not noisy. Sagot ni Rayona na tumawa pa. Nakangiti ang mga kaibigan, pero halata ang hindi komportableng tingin nila kay Lila. Para bang siya'y hangin lang, parang nasa background lang sa sarili niyang buhay. Lila bowed slightly. Good afternoon po. Mahina niyang bate. Pero pagtalikod niya, narinig pa niya ang bulungan. Kawawa naman. Bakit ang sungit mo sa kanya, Rayona?
Ay girl, if you only knew, that woman owes me a lot. Sa loob-loob ni Lila, hindi mo alam ang totoo, ma'am. Hindi mo alam ang totoo kong inaalagaan. Pagsapit ng hapon, naging mas tahimik ang mansyon. Umalis sa mga kaibigan ni Riona at ang dalaga naman ay pumunta sa gym para mag-exercise. Doon ay hindi siya nang-iistorbo, kaya may kaunting pahinga si Lila. Pero tuwing hapon din, may isang bagay na hindi nilalampasan. Ang pagpunta niya sa maliit na silid sa gilid ng laundry area. Ang silid na hindi pinapasok ng kahit sino. Binuksan niyang pinto, amoy lumang papel. Amoy lumang kahapon. Sa loob ay may maliit na kahong kahoy. Umupo si Lila sa sahig. Binuksan niya ang kahon at doon nakita ang isang lumang baby blanket. Kupas at may ilang punit sa gilid. Pero malinis at iningatan. Hinawakan ni iyon na para bang pinakamahalagang bagay sa mundo. Napapikit siya, tumulo ang luha. Anak, bulong niya. Pasensya ka na ha. Sa nanay mo. Pasensya na kung hanggang ngayon, hindi ko pa rin mahanap ang lakas ng loob. Tumingala siya, hawak-hawak ang blanket sa dibdib. Pero darating din ang araw, matatagpuan din kita ulit. Doon siya nagsimulang umiyak ng tahimik. Hindi malakas, hindi humahagulkol, kundi yung luha na parang nanggaling sa matagal na panahong pagtitiis. Hindi niya alam na nasa labas ng pinto si Manang Fe. Dahan-dahang nakikinig. Nag-aalala pero hindi niya binuksan ang pinto. Kawaan ka ng Diyos, Lila. Bulong naman ng Fe bago umalis. Nang dumating ang gabi, tahimik na muli ang mansyon. Si Lila naman ay nag-aayos ng mesa sa dining room. Lumapit si Rion at halatang masama ang mood. Lila, bakit ganitong pagkakaayos? Hindi ba dapat pantay ang mga kutsara? Paulit-ulit na lang tayo. Opo ma'am, ayusin ko po. Hindi mo lang tumingin si Riona habang dadaan. Sana naman kahit minsan sumabay ka sa standard ko. You're too slow. Tumango lamang si Lila. Pero na makalayo si Riona, hindi mapigilan ni Lila ang simpleng ngiti. Isang mapait pero matatag na ngiti. Dahil hindi alam ni Riona at hindi pa alam ng buong mundo kung bakit pikit mata si Lila sa lahat ng sakit. Dahil lahat ng ginagawa niya ay may isang dahilan. Para sa anak niya. At ang tanging hawak niya ngayon ay isang lumang baby blanket na puno ng luha na walang nakakaalam kundi siya. Maagang naabisuhan ng buong mansyon. Darating si Adrian mamaya. Isang maikli pero excited na anunsyo mula kay Riona habang pababa ng hagdan na parang runway ang dating. Agad na nagkatinginan ng mga kasambahay. Si Adrian Villaverde, ang mabait, calm, at well-mannered fiancé ni Riona. Tuwing dumarating ito ay parang may biglang liwanag sa mansyon. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil magalang at hindi siya mapagmataas. Si Lila na nagwawali sa hallway, hindi napigilang umiti nang marinig ang balita. Magpupunta pala si Sir Adrian. Bulong niya na medyo kinikilig pero hindi obvious. Napansin naman iyon ni Manang Fe. Oh, ayan ka na naman. Tuwang-tuwa ka talaga pag nandito yon. Ay, hindi naman Manang. Mabait lang po kasi si Sir. Sagot ni Lila na halatang nahiya. Eksakto ang 2:00 ng hapon, tumigil ang itim na sasakyan sa harap ng mansyon. Mabilis na lumabas si Riona. Magarang suot at agad itong naglakad na parang nagmamodel. Adrian! Tawag niya sabay kintat at kuha ng kamay ng fiancé. Ngumiti naman si Adrian. Halatang sanay na sa overacting na lambing ni Riona. Hi love, how are you? Ako? Perfect! Kasi andito ka. Biglang lambing, biglang sweet, biglang gentle, parang ibang tao. Samantala kaninang umaga, halos pagalitan niya na ang buong mansyon. Pagpasok nila sa foyer, mabilis na nag-incline ang ulo si Adrian sa mga kasambahay. Magandang hapon po. Hindi naman sanay ang mga staff sa ganoong paggalang, kaya halos sabay-sabay silang napayuko. Lalo na si Lila, na halos hindi na tumingin dahil sa sobra ang respeto niya. Good afternoon po, Sir Adrian. Malumanay niyang bate. Ngumiti si Adrian. Hello po, Manang Lida. Lagi siyang mali sa pangalan, pero hindi masama ang intensyon.
Hindi niya alam na Lila lang. Pero hindi yun inintindi ng katulong. Para kay Lila, sapat na ang paggalang nito. Pagdating sa living room, nag-ayos agad si Riona ng throw pillows. Napaka-sweet voice at napaka-demure sa paraan ng pag-upo. Para bang may camera. Adrian, gusto mo ba ng tea? Gusto mo ba ng snacks? Ako na mag-aasikaso. Pero bago pa man siya makatayo, ay mabilis siyang pinigilan. Love, relax. Hayaan mo na sila. Baka napapagod ka na. Ay hindi. I want to do it. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya kay Lila na parang nag-uutos gamit lang ang mata. Naintindihan agad ni Lila. Maghahanda na po ako. Sa kusina, sobrang maingat si Lila sa pag-prepare ng tea. Tamang temperature, tamang timpla, pati ang paglagay ng cookies ay inayos niya ng perpektong circle. Hindi dahil takot siya kay Riona, kundi dahil gusto niyang maserve ng maayos ang tanging taong gumagalang sa kanya. Manang Lila, kamusta? Tanong ni Adrian habang inabot ang tea. Nagulat naman siya. Hindi niya akalaing tatanungin pa siya. Ay, mabuti naman po sir, salamat po. Huwag mo na akong tawaging Sir Adrian na lang. Nakangiti niyang sagot. Pero bago pa makasagot si Lila, biglang sumingit si Riona. Oh, Adrian babe, bakit mo naman kinakausap ang staff? Nakakahiya. Napatingin si Adrian na medyo nagbago ang tono. Love, they're part of the house. At mas matagal na sila rito kaysa sa atin. Tahimik si Riona. Nakangiti pero halatang na bad trip. Tumalikod na si Lila bago pa lumala ang tensyon. Hapon na, naglakad si Adrian sa garden para magpahangin. Kasunod si Riona pero busy sa phone. Si Lila naman ay nagdidilig ng mga halaman. Uy, ganda ng garden ah. Puri ni Adrian habang lumalapit kay Lila. Ang healthy ng mga halaman. Nagulat si Lila. Napayuko ng mahigpit. Salamat po. Sinisikap ko pong alagaan. Tumingin si Adrian sa kanya. Gentler this time. You're doing great. Kita naman. At doon, unang beses na halos mapasigaw sa selo si Riona. Ahem! Tiningnan niya si Lila mula ulo hanggang paa. Lila, pwede ka na sa loob. I don't like dirt on Adrian's shoes. Love. Kontra naman ni Adrian. Pero ngumiti lang si Lila. Okay lang po, papasok na po ako. At umalis siya, dala ang natitirang dignidad. Pagpasok ni Lila, narinig niya ang nagtatalo si Riona at Adrian. Mahina lang, pero malinaw. Babe, bakit mo ba siya pinapakitaan ng special treatment? Hindi ko siya pinapakitaan, I'm just being polite. Pero bakit nga? Katulong lang naman siya. Tumigil si Adrian. Nang magsalita siya, malamig pero mahinahon. Love, wala tayong lang dito. Tao sila. Napatulala si Lila sa hallway. Hindi alam kung matutuwa ba o maiiyak. Pagsapit ng hapunan, nagsalo sina Riona at Adrian sa dining room. Si Lila ang nag-serve. Kapag si Adrian ang kaharap niya, sobrang maingat siya at bawat galaw. Kapag si Riona naman, mabilis, pero tama. Mukhang pagod ka, Manang Lila, sabi ni Adrian. Napatingin naman si Riona agad at parang bantay. Hindi naman po sir. Mabilis yung ayos. Kung kailangan mo ng break, sabihin mo lang. Dagdag niya. Napaubo si Riona at halatang naiinis. Adrian babe, you're being too soft. Or you're just being too harsh. Balik niya ng diretso pero hindi galit. Hindi na nakareact si Riona. Tumahimik na lang siya at ngumiti ng pilit. Si Lila naman ay tumalikod at naglakad pabalik ng kusina. May dalang init sa dibdib. Hindi romantiko, hindi crush, kundi pasasalamat na may isang tao palang nakikita siyang may halaga. Matapos ang lahat, nag-ayos si Lila ng kusina nang marinig niya ang boses ni Adrian mula sa sala. Love, sana mas maging gentle ka sa kanila. Hindi naman sila kalaban. Fine, iritang tugon ni Riona. Ngumiti si Lila habang nagliligpit ng baso. Hindi pa nga ako magbabago si Riona, pero para kay Lila. Basta andun si Adrian, may isang taong handang magtanggol sa kanya. Kahit hindi niya hinihingi. At sa unang pagkakataon, hindi ganong kabigat ang gabi sa mansyon. Maagang nagising ang buong mansyon dahil may lunch meeting si Riona at Adrian sa city.
Nagmamadali ang staff sa paghahanda, table setting, car prep, at wardrobe ng dalaga. Si Lila gaya ng dati ay tahimik lang. Maagang naglaba, naglinis, at ngayon ay nag-aayos ng bulaklak sa living room. Pero habang inaabot niya ang mataas na vase, bigla siyang napaurom ng sumakit ang braso niya. Napasinghap siya. Pilit tinatakpan ng pasa na lumitaw mula kagabi pa. Isang pangyayaring hindi niya pwedeng ikwento. Papunta sa kusina si Adrian para kumuha muna ng tubig bago sila umalis. Nadatnan niyang mag-isa si Lila. Nakatalikod, hawak ang vase. "Good morning po." Nagulat naman si Lila at napabitaw ng bahagya sa vase. Buti na lang, hindi nahulog. "Ay, sir, good morning po." Napansin agad ni Adrian ang pagkabigla niya. At mas lalo niyang napansin ang pilit na pagtatago ni Lila sa braso. "Manang Lila, okay ka lang?" Opo sir, ayos lang po ako." Hindi naman kumbinsido si Adrian. Lumapit siya ng isang hakbang. "Pwede ko ba makita yung braso mo para bang?" Mabilis na umatras si Lila at nanginginig. Sir, nadulas lang po ako kagabi. Mali lang ang kapit ko sa railings. Pero okay lang po ako, promise." Pero kitang-kita ang pamumula ng mata niya, tanda ng puyat sa pag-iyak. "Ano nangyayari dito?" Nasa pinto na si Riona, naka-cross arms, halatang nag-iinit ang ulo. Sa tono niya pa lang, alam nang hindi maganda ang pag-uusap mamaya. Tumango si Adrian kay Lila, parang sinasabing, "Don't worry, hindi kita papahiyain." "Love?" sagot niya. May pasasi ng Lila, nadulas daw. Pero imbes na mag-alala ay tumalim ang mata ni Riona. Di nadulas. And katulong lang naman siya eh. Sanay na yan sa gawaing bahay, normal lang yan sa kanila. Hindi na kumibo si Adrian, pero halatang biglang lamig ng tinig niya. Si Lila naman nakatungo lang. Mas lalo siyang kinabahan dahil ramdam niya na hindi gustong-gusto ni Rio nag-eksenang protective Adrian. At sa loob-loob ni Riona, may isang sigaw na tumatakbo. Bakit siya naaawa sa katulong? "Love," marahang sabi ni Adrian. "Hindi naman normal na may pasa. Pwede siyang na-injure ng malala. Dapat man lang pinapahing..." "Adrian," putol ni Riona nang umite pero malamig. "Please stop making a big deal out of something small." Tumingin si Lila kay Riona at mabilis na naglaho ang kaunting lakas ng loob na natira. Ramdam niya ang lihim na galit ng kanyang amo. "Lumabas ka muna, Lila," sabi ni Riona. May pilit ng ngiti. "Ako nang kakausap sa fiancé ko." Yes po, ma'am," sagot ni Lila, sabay yuko at mabilis na umalis. Habang naglalakad sa hallway, nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil kay Adrian, kundi dahil kay Riona. Dahil alam niyang kung nagagalit na ang amo, may kasunod iyon. Mag-isa na si Adrian at Riona sa living room. "Love, bakit ka nagre-react ng ganon?" Tanong ni Adrian na calm pero firm. "Because you're acting weird." "She's just a staff. Katulong lang. Di mo kailangang kampihan." Napakunot ang noon ni Adrian. "Hindi ko naman siya kinakampihan. I'm simply being concerned. Tao siya, Riona." "Bakit? Gusto mo ba siya?" Sabog na tanong ni Riona. Natigilan si Adrian. "Seriously? That's ridiculous." Pero hindi iyon nakatulong. Mas lalo lang nasaktan ng pride ni Riona. Sa dami ng taong nagbibigay ng atensyon sa kanya, bakit parang mas napapansin ng fiancé niya ang tahimik na katulong? Sa laundry room, nakaupo si Lila sa maliit na bangko. Hawak ang braso niya. Nilalagyan ng yelo kahit na masakit. "Diyos ko po," mahina niyang bulong. Hindi ko naman ginusto na makita niya. Unti-unti siyang napaluha. Hindi niya alam kung mas natatakot ba siya sa magiging reaksyon ni Riona o sa pag-aalalang baka isipan ni Adrian na biktima siya. Pero ang totoo, may mas malalim na dahilan ng pasa. Isang taong hindi pwedeng banggitin. Isang gabi na ayaw niyang maalala. Bago umalis si Riona at Adrian, kailangang makakain muna sila. Si Lila ang inutusan na mag-serve. Tahimik siya. Halos hindi tumitingin sa kanila. Pero hindi nakaligtas kay Adrian ang konting pag-igit niya tuwing tatama ang tray sa braso. "Manang Lila," marahang sabi ni Adrian.
Sigurado ho ba kayong okay kayo? Kung may kailangan ka, mabilis siyang tumango. Opo sir, kaya ko po. Pero ang sagot niya ay naputol nang magtama ang tingin niya kay Riona. Malamig, matulis, galit na galit. Napayo ko agad si Lila. Pag-alis ni Lila, tumayo si Riona at lumapit kay Adrian. Tama na ngang kakaawa sa katulong na yon? Nakatingin siya ng diretso sa fiancé. I don't like it, Adrian. Hindi ako natutuwa ah. Riona. No, I said stop. Bumaba ang boses niya. Halos pabulong pero puno ng puot. But you're making me look stupid. Hindi sumagot si Adrian. Pero sa tingin niya, malinaw na may mali. May hindi sinasabi. At hindi siya naniniwalang nadulas lang si Lila. Habang nagbibihis ng si Riona para sa meeting, lumapit si Adrian sa hallway kung saan may ginagawa si Lila. Manang Lila, mahinahon niyang sabi. Napalingon siya at kinakabahan. If ever, may kailangan kang sabihin, kahit hindi ngayon, sabihin mo ha, hindi kita papahiya. Napaluha si Lila, pero ngumiti. Opo sir, salamat po. At umalis si Adrian. Bitbit ang isang tanong na bumabagabag sa kanya. Sinong nakasakit sa kanya? Pagsara ng pinto ng sasakyan na pangiti si Riona. Hindi dahil sa masaya siya, kundi dahil siguradong malilimitahan niya ang pakikipag-usap ni Adrian sa katulong. At sa mansyon na iyon, habang unti-unting lumalalim ang gabi, may isang taong humahawak muli sa malamig na baby blanket sa maliit na silid. Si Lila. Takot, tahimik, at may pasa na hindi nadulas, kundi gawa ng nakaraan na pilit niyang tinatako. Mainit ang hapon sa mansyon. May mga bisita si Riona. Mga kaibigan niyang sosyal, naka-heels at mamahaling bag. Bilang hostess, abala si Riona sa pag-aayos ng mesa. Pero hindi dahil gusto niyang mag-effort, gusto lang niyang magmukhang perfect sa harap ng lahat. Si Lila tahimik na nag-aayos ng pagkain sa buffet table. Sanay siya sa pressure na Riona. Pero ngayong may bisita, doble ang pag-iingat niya. Lila, bilisan mo naman, para kang robot. Sigaw ni Riona kahit ang lapit-lapit lang nila. Opo ma'am, sagot ni Lila na hindi tumitingin. Pumasok ang ilang bisita sa dining area. Wow, ang ganda ng setup, sabi ng isa. Ngumiti naman si Riona na parang anghel. Thank you Lila. Make sure perfect lahat, okay? Nang ilabas na ni Lila ang main dish, kinabahan siya. Mabigat ang tray at masakit pa rin ang pasa niya. Pero pinilit niya pa rin. Paglapag niya sa mesa, hindi sinasadya. Ngunit medyo natapon ng kaunting sauce sa gilid ng plate ni Riona. Isang patak lang. Isang maliit na bagay. Pero para kay Riona, isang malaking kasalanan iyon. Ano to? Sabog ni Riona. Halos kumalabog ang boses sa buong dining room. Napatigil ang mga bisita. Tahimik lahat. Si Lila, nanlaki ang mata. Pasensya na po ma'am. Aayusin ko po. Pasensya? Pasensya lang? Lila, ilang beses na. Hindi pa siya natapos, kinuha ni Riona ang table napkin at pinunasan ng madiin ang plate niya. Hindi ka ba marunong magtrabaho? Isang simple lang na pag-serve hindi mo pa magawa. Nakakahiya ka? Napayo ko si Lila. Nanginginig ang kamay. Opo ma'am, sorry po. Ang mga bisita naman ay nagkatinginan. May umubo para basagin ang tensyon. May isa pang babae na bumulong sa katabi. Grabe naman siya, parang sauce lang. Parang sobra naman siya kumakapang-api. Oo nga, parang wala siyang respeto sa katulong. Narinig ni Riona ang bulungan, pero hindi siya nagpatalo. Nagkunwaring walang pakialam. Lila, pakiayos yan ng maayos. Huwag naman na tayong mapahiya pa. Tumango si Lila at mabilis na nilinis ang plate habang kontrolado ang pag-iyak. Habang ginagawa niya iyon, ramdam niyang nakatingin sa kanya ang isa pang bisita. Matanda, may mabait na mukha. Inilapit ito ang bibig kay Riona. Iha, hindi tama yung tono mo sa staff mo. Nahihiya kami para sa'yo. Kumunot ang noon ni Riona. Ay, hindi po. Sanay na po siya. Ganun po talaga dito.
Pero ang mga bisita halatang hindi natuwa. May ibang iniwas ang tingin sa kanya. May iba nang nag-shake ng head. At si Riona, imbes na makonsensya, lalo pang uminit ang ulo. Pag-alis sa mga bisita, sumabog ang galit ni Riona. Lila, dito ka! Malakas ang hakbak niya papunta sa dining room habang nagtatanggal ng heels. Agad naman na lumapit si Lila. Kamay sa likod, nakayuko. Opo, ma'am. Anong ginawa mo? Pinaulanan mo ako ng kahihiyan. Kita mo yung mga tinginan nila. Hingal ang boses niya, puno ng puot. Pasensya na po. Huwag kang pasensya ng pasensya. Kung hindi ka marunong magtrabaho, sabihin mo. Hindi yung pinapahiya mo ako sa harap ng mga tao. Pero hindi na nagsalita si Lila. Tahimik lang siyang umiyak, pero hindi humahagulgol. Yung luha na parang sanay nang tumulo nang hindi napapansin. Napailing si Riona tumalikod. Kakainis ka, lumayas ka nga sa paningin ko. At diretso na silang umakyat sa kwarto niya. Pagkalipas ng ilang oras, tahimik na ang mansyon. Walang maririnig kundi ang tiktak ng malaking wall clock at kaunting hampas ng hangin sa bintana. Si Lila pumasok sa maliit na silid niya. Naupo sa gilid ng kama. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Doon sa ilalim ng unan, dahan-dahan niyang hinugot ang isang luma at kupas ng litrato. Litrato ng isang baby boy. Maliit, naka-blue bonnet at nakangiti. Inayos niya ito sa palad niya na parang napakadelikado. Hinaplos niya ang mukha ng sanggol sa larawan. Anak, tumulo ang luha niya. Pasensya ka na sa nanay mo ha. Hindi pa rin kita mahanap-hanap. Humagulhol siya. Hindi naman malakas. Hindi magulo, kundi yung humihikbi na parang pagod na pagod. Ginagawa ko lahat ng to dahil kailangan ko mabuhay. Dahil kailangan mo ko pag nakita na kita. Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung buhay pa ang anak niya. Hindi niya alam kung masasagot pa ang tanong ng puso niya. At sa gabi ring yon, hinigpitan niya ang pagkahawak sa larawan. At doon niya binuhos ang lahat ng sakit na itinago niya buong araw. Hindi niya alam, may isang anino sa hallway. Tila nakikinig, nakamasid. Hindi malinaw kung nakita nito ang luha niya. Pero isang bagay ang sigurado. Ang pagmamalditan ni Riona ay naiwang may bakas sa bawat sulok ng mansyon. At si Lila, kahit sanay na sa sakit, ay mas nauubos araw-araw. Tahimik ang buong mansyon ng hapon na iyon. Si Lila ay nasa may hagdan. Pinupunasan ng railings gamit ang basang pamunas. Maaga niyang tinapos ang gawain sa kusina kaya sinabayan niya ng pag-aayos sa second floor. Ilang beses siyang tumingin sa orasan. Malapit na umuwi si Riona. Doon pa lang, sumisikip na ang dibdib niya. Mula sa ibaba, maririnig ang malakas na tunog ng pagbukas ng front door. Lila! Sigaw ni Riona na ang boses ay may kasamang inis at pagod. Agad na bumaba si Lila, kalmado ang kilos, para hindi lalong mainis ang amo. Yes po, ma'am. Nakatayo si Riona sa gitna ng sala. Nakakunot ang noo, hawak ng isang mamahaling tsinelas. Ano to? Iniangat niya ang tsinelas. May putik! May putik! Sino ba nag-aalaga ng mga gamit dito? Ikaw, diba? Umiling si Lila. Mahina ang boses. Nakita ko pong malinis yan kaninang umaga, ma'am. Baka po. So kasalanan ko pa. Putol agad ni Riona. Humakbang palapit. Ikaw ang katulong, diba? Ikaw ang rason bakit nagkakalat ang bahay ko. Hindi ka nga maganda sa mata, tamad ka pa. Lumingon si Lila sa sahig. Kinuyom ang kamay. Hindi siya lumalaban. Sorry po. Pero mas lalong nairita si Riona sa pagiging humble niya. Alam mo minsan, naiisip ko kung sulit bang pinapatira pa kita dito eh. Hindi pa natatapos si Riona sa pangungutya nang bigla niyang ibinato ang hawak na tsinelas. Tumama iyon sa balikat ni Lila. Mabilis, masakit. Parang latay na agad ang idinulot. Napaatras si Lila. Napasapo pero hindi kumibo. Ayan, para matuto ka maglinis ng maayos. Tumaas pa ang kilay ni Riona. Next time, kapag may nakita akong dumi kahit alikabok lang, lalagyan kita ng schedule sa labas.
Dun ka matuto. Hindi naman gumalaw si Lila. Naramdaman na lang niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Parang may humahawak sa lalamunan niya. Pero pinilit niyang umiti kahit bahagyang nanginginig ang labi. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Mas mabuti. Malamig na sagot ni Riona. Ngayon, kunin mo na yan. Black. Nabuksan ang pinto. Sabay silang napalingon. Si Adrian, hawak ang coat, bagong dating. Halatang hindi inaasahan ni Riona ang pag-uwi nito ng maaga. Adrian! Mabilis na lumapit si Riona. Biglang lambot ang boses. Love, dito ka na pala? Hindi ka ba lang nag-text? Pero si Adrian, hindi siyang tinitingnan. Nakatingin siya kay Lila. Sa kamay nitong nakahawak sa balikat at sa tsinelas na nasa sahig. Ano nangyayari dito? Tanong niya na kalmado pero halata ang pag-aalala. Manang Lila, are you okay? Agad na umatras si Lila at ibinaba ang kamay na may pasana. Okay lang po, sir. Pero halata ang pag-iwas nito sa tingin ni Adrian. At dahil doon ay mas lalo lang itong nag-alala. Riona, sabi ni Adrian, turning to her. Bakit parang may iniiyakan si Lila? Tapos bakit may tsinelas sa sahig? Nag-aaway ba kayo? Tch! Napatawa si Riona ng pilit. Love naman, ang bilis mo naman mag-isip. Clumsy lang yung katulong na yan. Natamaan ng tsinelas kasi nadulas. Hindi niya sinasadya. Hindi kumibo si Adrian. Kita sa mukha niya na hindi siya kumbinsido. Si Lila naman mabilis yumuko. Totoo po yan, sir. Sorry po kung nagulo ko ang sala. Pero pangatlong beses nang humingi ng sorry si Lila ngayong araw. At sa tono niya, parang takot na takot siyang magsalita ng kahit anong taliwas sa sinabi ng amo. Manang, malumana yung boses ni Adrian. Nagtatrabaho ka ba ng maayos? May nararamdaman ka bang masama? Wala po, ayos ang po ko. Pero habang sinasabi niya iyon, unti-unting namumula ang balikat niya sa ilalim ng manipis na tela. Hindi man makita ni Adrian ang buo, sapat na ang anggulo para mapansin niya ang bahagyang pamumula. Mabilis siyang tinapunan ng tingin si Riona. Are you sure na nadulas lang siya? Umikat ang mata ni Riona. Adrian, please, huwag mo na nga akong gawing kontrabida sa sarili kong bahay. Kung may ginawa ako, sasabihin ko, pero wala nga, 'di ba? Hindi ko kailangang saktan ng tauhan ko. Napangiti at palabig ang labi niya. Halatang napipikon. Kung masyado ka nag-aalala, baka gusto mo ikaw na rin ang mag-train sa kanya. Tahimik si Adrian. Pero hindi na katulad ng dati. Hindi iyon tahimik na nagpaparaya. May bigat, may tanong, at may duda. Manang Lila, sabi niya muli and softer this time. Pakicheck mo muna ang balikat mo. Kung masakit talaga sabihin mo, ha? Tumango naman si Lila ng mabagal. Opo, sir. Go! Utos na Riona, pasungit. Magpahinga ka muna sa likod, mukhang napagod ka masyado. Pagkalayo ni Lila, agad na kumapit si Riona sa braso ni Adrian at ngumuwi ng sweet. Love, huwag ka maniwala sa kanya. Sobrang arte lang talaga noon minsan. Alam mo naman yan. Pero hindi kumikilos si Adrian. Hindi nag-aabraso pabalik. Hindi rin ngumiti. Riona, malamig ang tono. Hindi ako komportable kapag may nakikita akong takot sa mata ng tao. Lalo na kung kasama mo sa bahay. Takot? Natawa si Riona. Love, baka nahihiya lang siya. No? Sabat niya. It was fear. Hindi yun hiya. Tahimik si Riona sa unang pagkakataon. Nagtagal ang tensyon sa pagitan nila. Isang katahimikang parang nagsisimulang magkabitak-bitak sa relasyon nila. Sa kabilang dulo ng mansyon, nakaupo si Lila sa maliit na laundry room. Binubuksan ang kwelyo para tingnan ang namumulang balat. Marahang pinisilyang pasa, pero hindi umiiyak. Hindi dahil masakit, kundi dahil sanay na siya. Ang hindi niya alam, may isang tao ngayon lang nakakita. At hindi yan basta-basta magwawala na ang nakikita niya. Dahan-dahan nagsimulang magtanim ng tanong si Adrian. Ano bang totoong nangyayari rito? Tahimik ang gabi sa mansyon.
Wala nang ingay sa salas. Wala nang yabag ni Riona at wala na ring tanong si Adrian na nakakapagpapagabag sa puso ni Lila. Nakaupo siya sa maliit na kwarto na para sa mga katulong. Isang lumang kama, isang cabinet na sira ang pinto, at isang ilaw na minsan ay kumikislap. Hawak niya ang lumang panyo na naluma na sa kapupunas ng luha. Doon nakabalot ang isang bagay na hindi niya kailanman iniwan. Isang maliit na Polaroid photo. Sa retratong iyon may nakabalot na sanggol. Maputla pero nakangiti ng bahagya. Para sa iba, simpleng larawan lang. Para kay Lila, buong mundo niya. Umupo siya sa heg, ibinaba ang ulo, at dahan-dahang hinaplos ang gilid ng picture. Doon nagsimula ang mga alaala. Unti-unti, parang pelikulang bumabalik. Ilang taon na nakalipas, isang maulang gabi, si Lila ay basang-basa. Hawak ang munting sanggol na tila nahihirapang huminga. Nakatakbo siya papasok sa maliit na pampublikong ospital. Hindi niya alintana na ang mga taong nakatingin sa kanya, ang mahalaga ay mabuhay ang anak niya. Miss, ang bata ay may problema sa baga. Sabi ng nurse agad, kailangan siyang ma-admit. Magkano pong gagastasin? Hingal na tanong ni Lila. Paulang bayad po muna at may lab test pa na kailangan. Napatigil siya. Ang pera niya sa bulsa, sapat lang sa bigas at ulam pang kinabukasan. Wala siyang ipon, wala siyang asawa, wala siyang pamilyang masasandalan. Pero nang marinig niya ang paghahabol ng hininga ng sanggol, hindi siya nagdalawang isip. Gagawin ko po ng paraan, bulong niya. Pumasok siya sa emergency room. Isang oras na naghintay si Lila sa bench sa labas. Nanginginig sa lamig at kaba. Nakasilip siya sa salamin. Nakikita niya ang manipis na katawan ng bata sa incubator. Mga tubo sa ilong. Monitor na may tunog na hindi niya maintindihan pero nakakatakot. Maya-maya pa lumapit ang doktor. Nanay ni baby? Tanong nito. Tumayo si Lila, mabilis. Opo, kamusta na po siya? May infection siya sa lungs. Maaga siyang isinilang, tama? Medyo delikado. Kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Humigpit ang dibdib niya. Dok, magkano po lahat? Hindi naman agad sumagot ang doktor. At doon niya naintindihan na malaki ang kailangan. Miss, kung hindi kakayanin, pwede mo namang idulog sa social services. May program po para sa mga batang. Pero hindi niya tinapos ang pakinggan. Ayaw niyang marinig ang salitang iyan. Ayaw niyang marinig na baka may ibang kukuha sa anak niya. Pero paglipas ng 2 araw, ibang usapan na. Nakaupo si Lila sa hallway. Tinitingnan ng anak na tinutulugan siya sa incubator. Hindi siya makapasok dahil bawal ang walang bayad. Isang volunteer ang lumapit. Miss, gusto niyo bang kausapin ng adoption coordinator? Hindi naman ibig sabihin na iiwan mo na siya para habang buhay. Pero may mga pamilyang may kayang magpagamot. May kayang magbigay ng mas magandang buhay. Parang tinusok ang puso niya. Hindi siya sumagot. Pero ang luha niya, kusa nang dumaloy. Kinabukasan, dumating ang bill at doon natuluyang nawasak ang pag-asa niya. Habang nakapikit ang anak niya sa incubator, parang natutulog lang. Walang kamalay-malay, nagdesisyon si Lila. Bumalik siya sa ospital ng hating gabi. Walang katao-tao. Hawak niya ang munting bag ng anak. Isang lampi na maliit na kumot na siya mismo ang nagtahi. Lumapit ang doktor at social worker. Miss, sigurado ka ba? Hindi siya makapagsalita. Hindi niya kaya. Tumango lang siya ng pilit. Pwede mo siyang hawakan sandali. Sabi ng nurse na mabait ang boses. Niyakap niya ang anak. Mainit, mabango. Walang kamalay-malay sa desisyong bumabago ng buhay ng nanay niya. Huwag ka mag-aalala. Bulong niya na nanginginig ang boses. Hindi kita nilalayo dahil ayoko. Nilalayo kita kasi gusto kitang mabuhay. Umagos ang luha niya sa pisngi ng baby pero hindi gumagalaw ang bata. I'm sorry anak. Patawad. Patawad kung hindi kita kayang ilaban. Pinikit niya ang mata habang binabalik ang sanggol sa nurse. Mahigpit siyang napahawak sa frame ng incubator ng huling beses.
At doon niya na naramdaman ang pinakamasakit na pakiramdam sa mundo. Ang iwan ng minamahal dahil iyon ang tanging paraan para mabuhay siya. Sa kasalukuyan, napaupo si Lila at nakahawak pa rin sa lumang larawan. Hindi niya mabilang kung ilang beses niya na itong nalulaan. Ang lumang Polaroid, kahit kupas na, siya lang ang tagapag-ugnay sa anak na hanggang ngayon ay hindi niya alam kung nasaan. At ngayong gabi, matapos muli siyang apihin ni Riona, parang mas lalo pang bumibigat ang puso niya. Hindi dahil sa pasa, hindi dahil sa sigaw. Kung hindi dahil sa tanong na hindi mawala-wala. Kung buhay siya, masaya kaya siya? Humigpit ang hawak niya sa litrato. Anak, bulong niya na mahina, halos pabulong lang sa hangin. Patawad. Sana, mapatawad mo ko. At sa maliit na hikbe at pag-ingay ng ilaw sa kisame, muling bumalik ang damdamin na akala niya ay nalimot na niya. Ang pagiging isang ina na nagmamahal, pero napilitang bumitaw. Sa labas ng kwarto, dumaan si Adrian galing sa study room at saglit siyang napahinto. Nakarinig ng impet na iyak. Hindi niya alam kung bakit parang humihila sa kanya ang tunog na iyon. Pero si Lila, tulog na ang buong mundo. Pero siya, muling nakikipaglaban sa alaala ng sakripisyong hindi pa niya kayang imbunyag kanino man. Lalo na sa taong unti-unti nang nakakakita ng sugat sa katahimikan niya. Maaga pa lang abala na si Lila sa pagwawalis ng veranda. Tahimik ang umaga, malamig ang hangin at kahit sandali, nakaramdam siya ng kapayapaan bago magising si Riona. Minsan, ito lang ang oras na parang may sariling mundo si Lila. Walang sigaw, walang pangmamaliit, walang takot. Habang nagwawalis, narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto. Lumabas si Adrian suot ang simpleng polo at may hawak na kape. Kapag si Adrian ang lumalabas, parang gumagaan ang hangin sa paligid. Hindi tulad ni Riona na palaging parang bagyo. Good morning, Manang Lila. Bati niya ng mahinahon. Good morning po, sir. Sagot niya sa bayo ko. Laging may paggalang. Pero sa loob-loob niya, may maliit na ngiti. Yung hindi nakikita pero nararamdaman. Nilapitan siya ni Adrian pero hindi masyadong malapit. Hindi siya tulad ni Riona na palaging may utos. Sa halip, tiningnan na niya ang paligid. Parang may gustong sabihin. Maganda dito sa veranda, sabi niya. Pero kapag lumipat kami ni Riona pagkatapos ng kasal, mas simple ang bahay. Mas tahimik. Tumango si Lila. Masaya po yun, sir. Napangiti naman si Adrian. At syempre, sasama ka. Hindi ko hahayaang mawalan ka ng trabaho. Riona agreed na ikaw pa rin na magiging head helper. Natigilan si Lila. Para siyang napatigil sa paghinga saglit. Kasama po? Tanong niya na halos pabulong. Oo naman. Sagot naman ni Adrian kaagad. Alam kong matagal ka na sa mansyon na to. Mas mabuti na kilala namin kung sino ang kasama sa bahay, diba? At ikaw ang isa sa pinakamapagkakatiwalaang tao dito. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napangiti si Lila. Hindi yung pilit, hindi yung dahil kailangan. Totoong ngiti. Nag-ikot ang hangin sa veranda at bigla niya na lang naalala ang isang bagay na matagal niya nang pinangarap. Mas malapit sa lungsod ang lilipatan nila at nandoon ang ospital kung saan huling dinala niya ang kanyang anak. Doon siya minsang nagpunta nung nag-ipon siya ng lakas ng loob na maghanap kahit walang malinaw na impormasyon. Kung lilipat sila, baka mas madalas yan ang mapupuntahan ng lugar na yon. Baka mas malapit na siya sa pakiusap ng puso niya. Hindi niya sinabi pero sa loob niya, sumisigaw ang pag-asa. Salamat po, sir. Mahina niya na lang nasabi. Pero may tinatagong saya sa tono. Malaking bagay po yan sa akin. Adrian nodded. You deserve it, Manang. At sana, magkaroon na ng mas magaan na araw. Napansin ko kasi na parang pagod na pagod ka lagi. Medyo kumunot naman ang noo ni Lila, pero hindi na siya nagsalita. Hindi naman niya kayang isumbong si Riona.
Hindi yon ang ugali niya. Okay lang po ako. Sabi niya na tipid ang ngiti. Pero bago pa man makasagot si Adrian, may tumunog na takong na mabilis na bumaba sa hagdanan. Adrian! Sigaw ni Riona. Hindi nakikita pero alam agad na papalapit na ang attitude. What are you doing out here? Paglabas niya sa veranda, agad niya nakita sina Adrian at Lila na nag-uusap. Maliit lang ang distansya nila. Pero sapat na iyon para sa isang taong tulad ni Riona na mabilis mag-isip ng masama. Good morning, sagot naman ni Adrian. Kalmado pa rin. Nag-uusap lang kami ni Lila tungkol sa... Kayong dalawa? Putol niya na tumaas ang kilay. About what exactly? Napalunok si Lila. Ma'am, tungkol lang po sa paglipat ninyo. Ah, so nakikipagkwentuhan ka na ngayon? May diin sa boses, may halong pangmamata. Agad namang yumuko si Lila. Hindi po, sinasagot ko lang po si sir. Pero hindi nakinig si Riona. Lumapit siya kay Adrian, hinawakan ng braso nito na parang batang nagmamarka ng teritoryo. Love, next time, sa akin ka dumiretso, hindi sa staff. Medyo tumaas ang kilay ni Adrian. Riona, wala namang masama sa... At bakit nga pala kasama si Lila sa bagong bahay? Dagdag ni Riona na mas mahina pero mas matalim ang tono. Doon na siya nakaramdam ng tunay na selos. Hindi dahil may ginagawa si Lila pero dahil may mabait na tingin si Adrian sa katulong. Isang bagay na hindi niya makuha mula sa sarili niyang nobyo. Because she's been working here for years, sagot ni Adrian. She knows everything. And she needs the job. Riona smirked, pero hindi masaya ang ngiti. Siyempre, bulong niya na may bahid ang panlalait. Hindi ba't wala naman itong ibang mapupuntahan? Parang tinusok ang puso ni Lila sa sinabi. Pero ngumiti siya ng kaunti, kahit pilit. Opo ma'am, susunod lang po ako sa inyo. Ngunit bago pa siya makaatras, biglang tumingin si Riona sa kanya. Yung tingin na tila sinasabing, huwag kang magpakasaya, hindi ako papayag. Pagkaalas nila ni Adrian at Riona pabalik sa loob, naiwan si Lila sa veranda. Napahawak siya sa dibdib. Hindi dahil sa sakit, pero dahil sa kakaibang tibok ng puso niya. Isang tibok ng pag-asa na matagal nang hindi niya nararamdaman. Kapag lumipat sila, mas malapit ako sa ospital. Mas madali kong mabibisita ang koridor kung saan ko huling iniwan ang anak ko. Mas may chance na makita ko siya kahit mula sa malayo. Umupo siya sa bangko, napatingala at huminga ng malalim. Lord, bulong niya. Mahina pero puno ng panalangin. Sana naman, this time, bigyan mo ng pagkakataon. At kahit may selos si Riona, kahit may panganib sa bawat araw na kasama niya ito, ang pag-asa ni Lila ay muling nabuhay. At minsan sapat na iyon para kayanin ng bukas. Mainit ang hapon sa kusina sa mansyon. Si Lila, mabilis na nag-ayos ng juice sa tray. Pawis na pawis dahil nagmamadali si Riona para sa perfect afternoon snack niya. Nakabuka ang malaking bintana, pero kahit malamig ang hangin sa labas, ramdam ni Lila ang tensyon sa loob ng bahay. Naiintindihan mo, Lila? Sabi ni Riona kaninang umaga. Kapag may bisita mamaya, ayoko may kahit na anong sablay. You know what happens kapag may mali. At doon pa lang kumabog na ang dibdib ni Lila. Habang naglalakad si Lila papunta sa veranda, hindi naman sinasadya na medyo tumagas ang kaunting juice sa gilid ng baso. Isang patak lang. Naisip niyang pupunasan niya agad pagdating sa mesa. Pero sakto, lumabas si Riona mula sa likod niya. What is that? Mababang boses na puro puno ng puot. Napatigil si Lila. Halos mabitawan ng tray. Ma'am, pasensya na po. Pupunasan ko po. Tarantado ka. Hinampas ni Riona ang tray. Bumagsak ito sa sahig. Tumilapon ng mga baso. Tumapon ng juice. Napaluhod si Lila para linisin. Nanginginig. Sorry po ma'am. Ako na pong maglilinis. Pero hindi nakinig si Riona.
Naglakad ito papunta sa counter kung saan may kumukulong takore. Dahil natapon ng juice, bulong niya na puno ng galit. Mabilis at hindi nag-atubili, kinuha niya ang takore. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lila. Ma'am, please po. Pero huli na. Ibinaon ni Riona ang kumukulong uso ng takore sa kanang kamay ni Lila. Yan ang bagay sa'yo. Hindi ka marunong mag-ingat. Napasigaw si Lila, pero pigil. Para bang ayaw niyang marinig ng iba. Bumagsak sa sahig ang mga luha niya, pero hindi siya lumaban. Hindi niya hinila ang kamay niya. Tiniis niya. Tiniis niya kasi alam niyang kapag pumalag siya, mas malala ang mangyayari. Pag-angat ni Riona, namula agad ang malat ni Lila. Pulang-pula, nangingitim at nanginginig. Magtrabaho ka ng maayos, sabi ni Riona nang paalis. Parang wala lang nangyari. At huwag kang iiyak-iyak dyan. Naiwan si Lila sa sahig. Hawang kang kamay na gumigit-git ang sakit. Huminga siya ng mabilis. Parang may kasama pang takot. Hindi lamang hapde. Tumayo siya, pilit na pinulot ang mga baso. Tahimik na naglinis na parang walang nangyari. Walang makikitang galit sa mukha niya. Puro sakit, pagod at pag-iwas. Sa maliit niyang kwarto, binalot ni Lila ng puting benda ang kamay. Kumalat ang init. Nanginginig ang balat pero pilit niyang pinisil ang labi para hindi mapasigaw. Pagkatapos, naglagay siya ng pangilalim na long sleeves para hindi makita. Hindi dapat malaman ni Sir. Ayoko siyang madamay. Mahina niyang bulong habang pinahihinto ang luha. Pero kahit anong tago niya, hindi niya maitatago ang sakit na kumikirot hanggang buto. Gabi na, nakaset ang hapunan sa mahabang dining table. Tahimik si Adrian na nagbabasa ng phone. Si Riona naman ay nakangiti. Nag-aayos ng wine glass. Parang wala siyang ginawang masama kaninang hapon. Lumabas si Lila mula sa kusina. Bitbit ang malaking serving dish. Maingat niyang inilapag sa gitna ng mesa. Pero nang inabot niya ang isang plate, hindi niya mapigilan ng bahagyang pag-iwi. Napansin naman niyo ni Adrian. Manang Lila? Tumayo siya saglit, naglakad pa palapit. Are you okay? Bakit parang nanginginig ang kamay mo? Biglang nanigas si Lila. Okay lang po ako, sir. Wait, sabi ni Adrian na nakakunat ang noo. Ano yung benda? Agad namang hinarangan ni Riona ang tingin ni Adrian. Oh babe, wag mo nang pansinin. Accident lang yan kanina. Hindi naman natuwa si Adrian. Aksidente? Paano? Juice, sagot ni Riona na nakangiti pero matalim. Natapon ng juice. She grabbed something hot. I guess. Clumsy talaga minsan. She's old na kasi, alam mo naman. Napatingin si Lila kay Riona. Hindi para magreklamo, kundi dahil sa takot. Pero tumango siya. Opo sir, kasalanan ko po. Kasalanan mo? Ulit pa ni Adrian. Manang Lila, paano mo naging kasalanan kung napaso ka? Nagkatinginan silang dalawa. Si Lila nagmamadaling yumuko. Si Riona nag-angat ng kilay. Nagbabantang parang may hawak na kutsilyo ang mata. Adrian, mas firm ang tono ni Riona. Huwag mo nang guluhin ng dinner dahil lang sa isang maliit na bagay. She said she's fine, right? Tumagal ang katahimikan. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang umatras si Adrian. Pero hindi mawala sa mukha niya ang pagdududa. Pag-alis ni Adrian sa mesa para mag-answer ng tawag, agad na lumapit si Riona kay Lila. Isipin mong mabuti, bulong niya. Mababa ang boses pero nakakakilabot. Kapag sinabi mo kahit anong hindi ko sinabi, mas malala sa kamay ang tatamaan mo. Napayoko si Lila, tumango at hindi na nagsalita. At habang pinupunasan niya ang mesa, tumulo ang luha niya sa pisngi. Tahimik, walang ingay, walang nakakaalam. Hindi niya alam kung gaano pa niya kayang itago. Hindi niya alam hanggang kailan siya kayang sakta ni Riona. Pero isang bagay ang malinaw. Si Adrian, unti-unting nakakakita ng sugat na tinatago niya.
Tahimik ang maagang umaga sa likod ng bahay ng malaking mansyon. Papalubog pa lang ang araw na maupo si Lila sa mahahabang kahoy na bangko. Hawak ang isang basang bimpo na nakabalot sa sugatang kamay niya. Kahapon lang iyon nangyari. Ang pagkapaso, hindi pa rin humuhupa ang kirot. Pero mas masakit ang alaala ng mga salitang ipinukol sa kanya. Old, careless, bulong niya sa hangin. Halos hindi naman makapaniwala na iyon na ang sinasabi sa harap ni Idian. Napapikit siya at napahinga ng malalim. Kaya ko pa. Bulong niya kahit alam niyang hindi naman iyon totoo. Habang nakayuko si Lila, may biglang lumapit at umupo sa tabi niya. Kalmadong tinig ang naririnig niya. Oy, Lila, ayos ka lang ba? Si Mara naman iyon. Isa sa mga matagal ng kasambahay sa kabilang bahay. Madalas silang magkausap tuwing madaling araw doon sa likod bahay bago magsimula ang trabaho. Agad naman na napansin ni Mara ang nakabalot na kamay ni Lila. Ano naman yan? Huwag mo sabihin si Ma'am Riona. Hindi na nakasagot si Lila. Umiling na lang siya at mabilis na tinakpan ng sugat na parang nahihiya. Napabuntong hininga si Mara. Lila, ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, umalis ka na dyan sa bahay na yan. Mapapatay ka niyan balang araw. Nag-angat si Lila ng tingin. Nanginginig ang kamay pero pilit na nagpapakatatag. Mara, kailangan ko lang talaga ng trabaho tsaka ayokong umalis habang nandito si Sir Adrian. Napakunot ang noon ni Mara. Halatang nagtataka. Si Sir Adrian? Bakit parang iba ka kapag siyang pinag-uusapan? Umiling si Lila. Pilit na tinatago ang emosyon. Pinagmasdan siya ni Mara. Hindi siya kumbensido. Lila, kliyente mo lang sila. Wala ka namang obligasyon na alagaan sila habang buhay. Lalo na si Sir Adrian. Napalunok si Lila. Pilit na kinakalma ang sarili. Alam ko. Pero ewan ko ba, kapag andito siya, parang safe ako. Parang may nagbabantay. She forced a small smile. Minsan nga lang ako makaramdam ng ganon. Safe? Ulit ni Mara at bahagyang lumalambot ang tono. Lila, hindi mo trabaho maghanap ng proteksyon sa mga amo mo. Tumingin si Lila sa sahig. Pinisil ang laylayan ng lumang apron niya. Hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit. Ibang klase ang pagtingin niya kay Adrian. Parang may malalim na koneksyon na hindi niya maunawaan. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa nakaraan. Hindi niya pa alam yon. Ang alam lang niya, tuwing nakikita niya si Adrian, may humahaplos sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Parang may nawawalang bahagi ng buhay niya na biglang nagiging buo. Hindi niya sinasabi kay Mara dahil hindi niya rin alam ang sagot. She whispered, halos hindi marinig. Basta, iba lang ang pakiramdam ko kapag andyan si Sir Adrian. Parang hindi ko siya dapat iwan. Mara sighed. Kung yun ang gusto mo, Lila. Pero sana, piliin mo rin minsan ang sarili mo. Hindi kumibo si Lila. Sa loob niya, may isang tanong na hindi niya kayang bitawan. Bakit gano'n ang pakiramdam niya kay Adrian? Kahit wala siyang dahilan. Huwag ka na umiyak, sabi ni Mara habang pinupunasan ng damit nito ang pisngi niya. Hindi mo deserve lahat ng yon. Wala ka namang ginagawang masama. Matagal na katahimikan ang sumunod hanggang sa biglang may kumalabog mula sa gilid at lumabas sa likod ng pintuan ng mansyon si Adrian. Bitbit ang maliit na bag at suot pa ang pang-jogging na damit. Nakita niya agad si Lila. Agad siyang umiti. Good morning po sa inyo, Manang Lila at Mara. Masiglang sambit ni Adrian. Maaga ka na naman na. Napangiti si Lila. Isang ngiting hindi niya mapigilan. Isang ngiting hindi niya kayang pigilan tuwing nakikita si Adrian na masaya. Buo, buhay. Good morning po, sir. Sagot naman niya. Napatingin si Adrian sa kamay ni Lila. Agad na bumigat ang mukha niya. Manang Lila, yung benda mo, hindi yan ganyan kahapon, mas lumalaba yung paso. Nanlaki ang mata ni Lila. Hindi niya inasahang diretso niyang babangkitin ang tungkol sa nangyari. Nagkatingin na naman sila ni Mara. Parehong kabado. Lila?
Mahinang sabi niya. Please, magpatingin ka mamaya sa clinic. Ako nang kakausap kay Riona. Hindi ka dapat nasasaktan sa sarili mong trabaho. Kung hindi lang nakatingin si Mara, baka tuluyan ang bumigay ang luha ni Lila. Ramdam niya ang pag-aalala ni Adrian. Hindi lang bilang amo, kundi isang taong tunay na nagmamalasakit. At lalo siyang natakot. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganoong kasakit kapag siya ang nasasaktan. Hindi niya alam kung bakit ganon kalalim ang tingin ni Adrian sa kanya. Salamat po, sir. Mahinang tugon niya. Gagawin ko po. Tumango si Adrian, pero hindi na rin inalis ang tingin sa kanya. Parang may sinusubukang unawain. Parang may hinihilang unti-unti nang nabubuo. At doon nagsimula ang kaba sa dibdib ni Lila. Hindi dahil sa paso, kundi dahil baka makita ni Adrian ang isang lihim na hindi pa niya handang harapin. At doon nakaramdam si Mara ng kakaiba. Sa loob ng bahay, nag-aayos ng hapag para sa breakfast ng mag-fiancé na si Riona at Adrian. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Lila ang sinabi ni Mara. Mapapatay ka niyan. Baliwala sana kung hindi totoo. Pero hindi niya makakalimutan ang galit sa mga mata ni Riona noong nahuli nitong lumalapit si Adrian sa kanya kagabi. Kita niya ang galit, kita niya ang paninibugho. Isang maling kilos, isang maling sulyap. Baka hindi lang paso ang mangyari sa kanya. Lila! Sigaw ni Riona mula sa itaas. Bring my robe and hurry! Tanga ka ba? Napakapit si Lila sa mesa. Dahan-dahan siyang huminga bago umakyat. Sa hagdan pa lang ramdam niya ng panghihina ng tuhod niya. Pero napalakas siya ng isang alaala. Yung ngiti ni Adrian kaninang umaga. Parang may boses na malumanay sa loob niya. Kaya ko to. Dahil gusto ko makita pa ang anak ko. Pagdating ng gabi, dumalo si Mara ulit sa likod bahay. Dalang prutas. Lila, pag-isipan mo. Kung gusto mo, tutulungan kitang maghanap ng ibang amo. Yung hindi ka sasaktan. Yung hindi ka aapihin. Napangiti si Lila kahit namumugto ang mata. Salamat ha, Mara. Pero hindi pa. Lila, hindi pa ako pwedeng umalis. Sabay hawak ni Lila sa dibdib niya. Sa loob ng madilim na kwarto ay mag-isa si Lila. Tahimik niyang hinubad ang benda sa kamay. May sugat pa rin. Nangingitim ang paligid. Pero may mas malinaw na sugat sa puso niya. Ang pag-asa na ayaw niyang bitawan. Habang nakatingin sa maliit na picture frame ng sanggol na iniwan niya noon, bumulong siya. Anak, kahit masakit, lalaban muna si Mama. Hindi niya alam kung tama. Hindi niya alam kung sapat. Pero nag-iisa siyang tao sa bahay na iyon na nagmamahal ng totoo. At iyan ang dahilan kaya hindi pa siya kayang umalis. Mainit ang sikat ng araw sa malaking kusina ng mansyon. Abala si Lila sa paghahanda ng hapunan, soup para kay Riona. Paborito nito tuwing hapon. Maingat niyang tinitingnan ng sabaw. Siniguradong tama ang timpla bago ilagay sa tray. Pero bago pa man siya makalapit sa dining area, sumalubong na agad ang boses ni Riona. Lila! Napatigil siya. Mabilis sa tumibok ang dibdib niya. Ano na naman ang mali? Nang lumapit siya, nakita niya si Riona na nakatayo sa mesa. Hawak ang mangkok ng soup at galit na galit. Bakit malamig to? Sigaw na Riona. Ano bang klaseng katulong ka? Napalunok si Lila. Kanina lang niya kinuha iyon sa lutuan. Hindi naman ito malamig. Pero hindi siya sumagot. Hindi siya pwedeng magpaliwanag. Ma'am, pasensya na po. Iinit ka na lang po ulit. Hindi pa siya nakakalapit nang lumipad bigla ang mangkok. Tumama ito sa sahig. Nabasag at tumalsik ang sabaw sa paa niya. Walang kwenta. Hiyaw na Riona. Kahit simpleng utos hindi mo magawa. Napaluhod si Lila para pulutin ang peraso ng basag na mangkok. Nangangatog ang kamay niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o sa hiya. Nasa ganoon siyang posisyon nang may marinig siyang matalim na tunog. Klang! Napalingon siya. Si Riona may hawak ng kaldero. Malaki, mabigat, mainit pa. Ma'am, hindi niya natapos ang sasabihin. Inihagis ito ni Riona. Malakas, walang pagdadalawang isip. At hindi siya nakaiwas.
Tumama ang bakal sa kanang balikat niya. Napasigaw si Lila. Napaupo sa sahig, halos mapasubsob sa sobrang sakit. Nanlabo ang paningin niya. Namanhid ang braso at hindi niya maigalaw. Nagsimula ng manginig ang tuhod niya. Hindi mo maintindihan ang simpleng utos. Galit pa rin sigaw ni Riona. Bakit ka pa nandito? Para kang... Pero naputol ang sigaw niya. Isang malamig na boses ang biglang nagsalita mula sa pintuan. Riona? Parehong napalingon si Lila at Riona. Nakatayo si Adrian sa may pinto ng kusina. Hawak ang paper bag galing grocery. Halatang kararating lang. Pero ang tingin niya ay diretso kay Lila na nakaupo sa sahig na mimilipit. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ano to? Napatayo siya agad at lumapit kay Lila. Kabisado ng mga mata niya ang bawat galos, bawat takot na hindi masabi. Hinawakan niyang dahan-dahan ang unti-unti namamagang balikat ni Lila. Manang Lila, nasaktan ka ba? Halos matulala si Lila sa lambing at pag-aalala sa boses nito. Sir, Adrian, aksidente lang po. Nanginginig niyang bulong. Hindi yan aksidente. Malamig na sagot ni Adrian. Hindi naman nililingon si Riona. Nagmadaling lumapit si Riona. Kunwari nagulat. Babe, hindi mo naiintindihan. Si Lila may mali. Malamig ang soup tapos sinubukan niyang kunin yung kaldero habang hawak ko kaya ayun, natamaan siya. Talaga? Mababang tanong ni Adrian. Oo, she's clumsy babe. Lagi na lang siyang ganyan. She moves too fast. Parang naghahabol siya ng oras. Nai-stress tuloy ako. Ikaw din. Tahimik lang si Adrian. Pero halata sa panginginig ng panga niya na hindi siya naniniwala. Pinilit tumayo ni Lila. Nanginginig ang tuhod. Takot na baka lalong magalit si Riona kapag magsalita si Sir Adrian. Sir, okay lang po ako. Ako pong may... Hindi siya pinatapos si Adrian. Lila, stop. Ang unang beses na narinig niyang matigas ang boses nito. Hindi yan galit sa kanya. Pero galit para sa kanya. Limingon si Adrian kay Riona. You threw it. Of course not. Mabilis na tanggi naman ni Riona. Why would I hurt a maid? Adrian, babe, please, I'm stressed. You know I've been planning our engagement dinner all day. Hindi siya pinapakinggan ni Adrian. Kinuha niya ang cellphone at parang may tatawagan. Nataranta naman si Riona. Wait, babe, what are you doing? Calling the driver. Sagot ni Adrian na malamig. He'll bring Lila to the clinic. That bruise is big. She needs immediate check. Clinic? Napalakas ang boses ni Riona. Para saan? Gasgas lang naman yan. Nag-angat ng tingin si Lila na parang hinihiwa ang dibdib ni Adrian. Gasgas? Ang sakit halos hindi siya makahinga. Umusad si Adrian at marahang inilalayan si Lila tumayo. Calm, dahan-dahan. Tila gustong sumigaw na Riona. Adrian, hindi ka ba makikinig sa akin? Sa fiancé mo? Para lang sa isang mahinang tingin lang na Adrian ang pumigil sa kanya. Riona, enough. Tahimik ang buong kusina. Pati mga kasambahay na nakasilip mula sa malayo, hindi makagalaw. Tumingin si Adrian kay Lila. Hold on to me. Nagulat si Lila sa init ng kamay niyang nakahawak sa siko niya. Matatag, maingat, parang ayaw siyang masaktan ulit. Pinilit niyang umiti kahit humihilab ang balikat. Kaya ko naman po maglakad, sir. Pero hindi mo kailangan tiisin. Sagot ni Adrian na mahina pero mariin. Pagdaan nila sa harap ni Riona, iniwas ni Riona ang tingin. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil nangingitim sa selos. Sa bintana, kita ng buong staff ang paglalakad nila palabas. Si Lila halos nakasandal sa braso ni Adrian. Si Adrian hindi naman maitago ang galit sa pag-aalaga. Napalunok si Mara sa likod bahay habang pinapanood iyon. Ay, Diyos ko, babae. Delikado ka na talaga. Bulong niya. Pagkasara ng pintuan ng sasakyan, napahawak si Lila sa damit niya. Sinusubukang pigilan ang pag-iyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tanong na pilit sumisiksik sa puso niya.
Bakit ganito ang pag-aalala ni Adrian? Bakit ganito siyang tumingin sa akin? At bakit? Bakit pakiramdam niya mas lalo lang siyang hindi kayang umalis? Ilang linggo na lang bago ang kasal, tahimik na umaga sa kusina ng mansyon. Si Lila ay abala sa paghahanda ng kape at merienda. Ngunit ramdam ang bigat sa kanyang mga balikat. Pilit niyang pinipigilan ang luha. Ngunit hindi niya maiwasan na minsan ay mapaiyak habang nag-iingat sa bawat galaw. Habang nag-aayos ng mga tray, may napansin siyang anino sa sahig. Si Adrian pala, pumasok ng tahimik. Tila may pakiramdam. Napatingin si Lila at sa hindi sinasadya, tumulo ang luha mula sa kanyang mata. Hindi niya matakpan ang pagkabahala sa mukha niya. Manang Lila, sabi niya, dahan-dahang inalis ang tray na hawak ni Lila. Hayaan mong tulungan kita. Hinawakan ni Adrian ang braso ni Lila na maingat. Inalis ang pamumula ng galos. Habang pinapahid ang antiseptic, napansin niya ang isa pang bagay. Isang maliit na birthmark sa tagiliran ni Lila. Bahagyang natatakpan ng kanyang damit. Nakita niyang mas malinaw ng bahagyang umikot si Lila habang nag-aayos ang posisyon. Ang hugis, ang kulay, at ang lokasyon. Parang eksaktong kopya ng birthmark niya noon sa parehong lugar. Hindi makapaniwala si Adrian. Tumigil siya sa pag-aalaga sandali. Manang Lila, anong? Napalingon si Lila at nahihiya. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at takot. Sir, wala po, birthmark ko lang po yan. Bulong niya na halos pabulong. Ngunit hindi naman makalimot si Adrian. Ang puso niya ay parang huminto sa isang saglit. Paulit-ulit niyang pinagmamasta ng birthmark. Hindi pwede. Hindi pwede ito. Bulong niya sa sarili. Hindi siya nagmamadaling magsalita o magtanong ng diretsyo. Tahimik niyang pinagmasdan si Lila habang tinapos ang pag-aalaga sa paso. Napansin niyang nanginginig ang katawan nito. Hindi lamang dahil sa sakit, kundi sa kaba. Okay ka na ba? Tanong niya sa mahina niyang boses. Ngunit may halong kaba at takot. Opo sir, salamat po. Sagot ni Lila sa bayo ko. Habang naglilinis ng mga gamit sa kusina, hindi niya maiwasang pansinin ang bawat kilos ni Lila. Ang bawat galaw, ang pag-iingat, ang tahimik ng kababaang loob na matagal nang ipinapakita niya. Ngunit sa loob ng puso ni Adrian, may iba na siyang nararamdaman. Isang kakaibang pagkakakilanlan na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad pabalik sa dining area, hindi naman maalis sa isip ni Adrian ang larawan ng kaniyang pagkabata. Ang maliit na birthmark sa tagiliran niya noon. Isang bagay na matagal niya nang hindi napapansin dahil sa dami ng nangyayari sa buhay niya. Ngayon ay muling lumitaw sa kanyang harapan. Hindi pwede. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, ngunit may halo ng pangamba. Si Lila, unaware sa iniisip niya. Abala sa paghuhugas sa mga pinggan. Ngunit napansin niyang kakaibang titig ni Adrian sa kanya. Ang kanyang pakiramdam ay parang may nakitang lihim ang ng isang tao. Isang lihim na matagal niyang sinikap itago. Ngunit sa loob niya, alam niyang may pagbabago sa pagtingin ni Adrian. May nakikita siya. Isang kakaibang curiosity na hindi niya alam kung ligtas ba o delikado. Habang naglalakad si Lila sa kanyang kwarto matapos ang maikling break sa kusina, hindi siya iniwan ni Adrian. Tahimik siyang sumunod, obserbando ang bawat hakbang. Ngunit hindi siya nakikipag-usap. Pagdating sa labas ng kusina, tumigil si Adrian. Tiningnan ang kamay ni Lila. Tiningnan ang balikat. At muling tumingin sa tagiliran nito. Ang mismong lugar ng birthmark ay parang tumatawag sa kanya. Could it be? Bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig. Isa sa pinakamalalim na takot niya ay unti-unting nagbabalik. Isang posibilidad na hindi niya inaasahan. Ang sanggol na inadapt noon. Ang ina na nawala sa kanya. Baka siya mismo ang katulong na matagal na siyang iniwan. Alam niyang ampon siya dahil hindi naman tinago iyon sa kanya. Huminga ng malalim si Lila. Hawak ang lumang larawan ng sanggol na iniwan niya noon. Hindi niya alam na sa kabilang silid pinagmamasdan siya ni Adrian. Isang lalaki na unti-unting nakakakita sa lihim ng nakaraan.
Isang lihim na matagal niyang iniwasan. Hindi pa niya sinasabi, ngunit sa bawat sandali na naglalakad siya sa mansyon, may kaba siya, may pangamba. Ngunit higit sa lahat, may pag-asa. At sa tahimik na kusina, habang nagbabalot ng galos at luha, parehong nagtatago ang puso nila. Si Lila sa takot at hiya. Si Adrian sa hindi maipaliwanag na pagkilala at pagdududa. Isang sandali ng katahimikan, ngunit punong-puno ng tensyon, ng lihim at ng hinaharap na unti-unting magbubukas sa kanila. Tahimik ang study room ng mansyon. Ang mga bintana ay nakabukas. Hinahayaan ng mahinang hangin na pumasok. Ngunit kahit ganoon, ramdam pa rin ang bigat ng katahimikan. Nakaupo si Adrian sa malaking desk, abala sa mga lumang dokumento. Mga papel na tila matagal nang nakalimutan. Adoption papers, hospital forms, at ilang lumang sulat na hindi niya lubos na maintindihan. Kahit ilang oras na siya nakaupo, tila hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga tanong. Bakit tila may tinatago si Lila? Bakit sa bawat pagkakataon na may sugat o pasa, hindi siya lubos na nagsasalita? Mom, Dad, mahina niyang boses kausap sa kabilang linya habang hawak ang isa sa lumang files. May naaalala ho ba kayo sa nanay ko? Napatingin ang mag-asawang Amparo at Benigno, ang adoptive parents ni Adrian. May bahagya namang tensyon sa mga mata nila. Hindi halatang galit, pero may tagong kaba. Bakit mo natanong yan? Sagot ni Benigno at pilit na kalmado. Kasi may nakikita ako. Parang may koneksyon sa isang katulong sa mansyon nila, Riona. Sagot ni Adrian. Hindi pa rin tinitingnan ng mga magulang. Nagpalitan ng tingin sina Amparo at Benigno. May halong kaba at pag-aalala. Pilit nilang iniwas ang kanyang tanong, ngunit malinaw na may alam sila. Adrian, siguro, hindi mo na lang dapat iniisip iyan. Mahinang sabi ni Amparo, pilit na kalmado. Matagal na yon, anak. Ngunit hindi nakinig si Adrian. Pinagpatuloy niyang tingnan ang mga papeles. Ang mga petsa, pangalan ng mga nurse, address ng ospital, bawat detalye yung nakita niya. Dahan-dahang pinagsama-sama sa ulo niya. Sa kabilang banda, si Lila ay abala naman sa kusina. Naghahanda ng hapunan. Tahimik siya, ngunit ramdam niya ang bigat ng mata ng mansyon. Bawat galaw niya, bawat hakbang, iniingat niyang hindi makita ni Riona. Hindi niya gustong magkamali at muling mapagsabihan. Pero higit sa takot sa amo, may tinatagong takot siya sa tanong ni Adrian. Kung matuklasan nito ang kanyang nakaraan, ano kayang magiging reaksyon nito? Para ligtas, iniwas niya si Adrian sa bawat pagkakataon. Kung magkaroon man sila ng mata sa mata, mabilis siyang lumilihis o magpapanggap na abala sa trabaho. Kahit ang pinakamaliit na ngiti, tiniis niyang itago para hindi mapansin ng kanyang amo at para hindi siya ma-reprimand ni Riona. Manang Lila, isang hapon habang nag-aayos siya ng lumang papeles sa opisina, biglang narinig niya ang boses ni Adrian mula sa likod. Pwede ba kita makausap kahit saglit? Napapikit naman si Lila. Biglang lumamig ang katawan niya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Kung pupunta siya, baka muling mainis si Riona. Kung hindi naman, baka mas lalo pang magtataka si Adrian. Sir, abala pa po ako. Mabilis naman niyang sagot, sabay patuloy sa pag-aayos ng tray ng mga pinggan. Ngunit hindi umalis si Adrian. Tahimik lang siyang nakatayo. Hawak ang isa pang lumang sulat. Parang iniisip, parang pinag-aaralan. Hindi biro ang titig niya, hindi galit. Hindi rin tuwa, suspicious. Si Lila kahit tahimik ramdam ang tensyon. Mabilis siyang lumingon sa tray, nagkunwaring abala. Ngunit bawat galaw niya ay binabantayan ni Adrian. Dumating ng gabi matapos ang hapunan. Ang mga liwanag sa mansyon ay banayad. Nag-iiwan ng mga anino sa dingding. Nakaupo si Adrian sa study room, pinagmamasa ng mga lumang dokumento. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. May something about her. Something connected. Hindi siya sigurado kung bakit siya gano'n ang nararamdaman. Ngunit bawat detalye ng papeles, bawat pangalan na nababasa,
May tumitibok sa dibdib niya. Hindi niya maiwasan ang paghihinala. Sa kabilang kwarto, si Lila ay nakahiga sa kama. Hinihigop ang pagod. Tahimik siyang huminga, hawak ang lumang larawan ng sanggol na noon pa man ay tanging alaala niya. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at takot. Sa mga sumunod na araw, lumakas ang hinala ni Adrian. Hindi niya direktang tinatanong si Lila tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit bawat galaw, bawat reaksyon nito sa kanya, iniingat niya sa isip. At tuwing gabi, habang inaayos ang lumang kumot na daladala niya mula sa nakaraan, nauupo siya sa gilid ng kama at nagtataka. Bakit ang gano'n ang tingin ni Sir Adrian? Bakit parang may hinahanap siya? Hindi niya maintindihan. Hindi rin niya alam na may mas malalim na dahilan sa likod ng pag-aalala nito. Dahil hindi niya alam ang katotohanang sinusubukang tuklasin ni Adrian. Para kay Lila, ang alam lang niya ay ito. Kapag tumitingin si Adrian, parang may bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung awa, concern, o dahil sanay siya na walang pumapansin sa kanya, kaya't nakakatakot kapag may isang tao na hindi agad naniniwala sa mga palusot ni Riona. Habang lumilipas sa mga araw, ang tensyon sa mansyon ay lumalaki. Tahimik pero ramdam sa hangin. Si Adrian nakamasid, hindi kumpiyansa sa kwento ni Riona. Si Lila nangingilag, hindi nagtatago ng sikreto. Pero may bangin ng takot sa puso niya sa posibleng isipin ni Adrian kapag nalaman nito kung bakit gano'n na lang siya kaingat at kasarado. Ang bawat hakbang ni Lila ay may kaba. Ang bawat tingin ni Adrian ay may tanong. At kahit walang sino man na nagsasalita ng totoo, pareho nilang naramdaman na may bagay na paparating. Hindi lihim na alam ni Lila, kundi katotohanang hindi niya inaasahan at hindi niya alam kung handa ba siyang harapin. Tahimik ang opisina ni Adrian sa gabi. Ilaw lamang mula sa desk lamp ang nagliliwanag sa mga lumang dokumento at laptop. Nakaupo siya sa likod ng malaking mesa, hawak ang telepono at matiyagang nakikinig sa isang lalaki sa kabilang linya. Ang private investigator. Naiintindihan ko po. Ani Adrian at pilit pinanitiling kalmado ang boses niya. Gusto ko lang pong kumpirmahin ng isang bagay tungkol sa katulong namin. Hindi niyo malalaman. Tumango siya sa sarili, bagamat walang nakakakita. Ang dibdib niya ay parang humihigpit, puno ng tensyon. Sa loob ng maraming araw, hindi niya matanggal sa isip ang nakita niya sa birthmark ni Lila. Ang eksaktong hugis, eksaktong lokasyon, at ang hindi maipaliwanag na pagkakapareho nito sa kanya. Kinabukasan, dumating sa mansyon ang isang lalaki na may suit at maliit na notepad. Mukha siyang propesyonal, ngunit may halong pagdududa. Sir Adrian, naiintindihan ko ang instructions niyo pero nagsimula siya. Ngunit ano po? Mabilis namang tanong ni Adrian. Bakit ang katulong po ang gusto ninyong imbestigahan? Matamis ngunit halatang nagugulahan ang boses ng detective. Karaniwan corporate matters, fraud o mga business rival ang nare-report. Pero isang katulong ho, hindi ko po maintindihan, sir. Napahinto si Adrian. Tumahimik sandali, pinisil ang kanyang noo. Ramdam ang tensyon sa dibdib. Hindi niya pwedeng ibunyag ang dahilan, hindi pa. Just follow her. Her past, discreetly. Don't let her know. Sagot niya ng mahinahon. Kahit ramdam niya ang bigat ng dibdib. Understood, sir. Pero muling nagtanong ang detective. Halatang may kaba at duda. Sir, are you sure? You could create problems kung malaman niya. Silence. Sabay hagod sa buhok ni Adrian. Maikli, ngunit mariin. Do as I say. Tumango ang detective. Ngunit ramdam niya sa katawan ni Adrian ang kakaibang tensyon na hindi niya maipaliwanag. Paglabas ng detective, bumalik si Adrian sa kanyang study room. Tahimik siyang naupo sa desk. Iniisip ang bawat detalye. Ang birthmark, ang galos, ang pasa. At ang tahimik na takot sa mata ni Lila sa bawat galaw niya. Bumalik sa isip niya ang huling pangyayari sa kusina.
Paano siya nakatingin kay Lila habang ginagamot ang sugat? Paano siya namutawi sa bawat galaw nito na parang may kilala sa kanya pero hindi niya maipaliwanag? Napabuntong hininga siya. Bakit nga ba ako ganito? Bulong niya sa sarili. Bakit parang may connection sa kanya na hindi ko mawari? Sa kabilang banda, si Lila ay abala sa kusina. Hindi alam na may lalaking susunod sa bawat kilos niya. Kahit ang bawat pagpihit niya ng tray o bawat pagakbang sa sala, may nagmamasid sa kanya sa lihim. Naglalakad siya ng dahan-dahan. Iniwas si Adrian. Sa isip niya, kung may makakakita, baka mainis muli si Riona. Kung may makakaalam ng mga lihim niya, baka mas mahirapan siyang hindi makasama sa lungsod. Ngunit kahit anong pag-iingat niya, may maramdaman siya. Parang may mga mata na hindi nakikita, ngunit nakakakita ng bawat galaw niya. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang magbigay ng reports ang detective kay Adrian. Sir, may ilan pong discrepancy sa records na nakita ko. May naglabas ng adoption files, isang hospital entry, at iba pang detalye. Nakatayo si Adrian. Tiningnan ng mga papel na dala ng detective. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Bawat pahina ay may binubukas na isang nakatagong pinto. Pero sir, hindi malinaw eh. May iba pang detalye pero hindi ko po sigurado. Maaari hong coincidence lang. Paliwanag ng detective. Tumango naman si Adrian. Keep investigating. Don't stop. I need to know the truth. Napansin niya na sa bawat pangungusap, kahit kaunti, ramdam niya ang kaba at pag-aalala. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim, mas personal. Sa mansyon si Lila ay iniiwasan sa Adrian. Takot siyang hindi makausad sa lungsod. Ngunit hindi niya alam na ang bawat takbang niya ay sinusubaybayan. Hindi niyang Riona, hindi ng ibang kasambahay kundi ng lalaki na tahimik na nagtataka. Tahimik na nagsisiyasat at tahimik na naghahanap ng katotohanan. Sa gabi, nakaupo si Adrian sa study room. Muling tinitingnan ang bawat dokumento. Hindi siya nagsasalita. Tahimik siyang nagmumuni-muni. Nanginginig ang dibdib sa bawat maliit na clue. Hindi pa siya nakakasiguro. Hindi pa rin niya makumpirma kung tama ba ang hinala niya. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. May lihim nga si Lila. At ang lihim na iyon ay mas malalim at mas malapit kesa sa anumang akala niya. Sa bawat araw na lumilipas bago ang kasal, lumalaki ang tensyon. Si Adrian tahimik na naghahanap ng sagot. Si Lila tahimik na nagtatako. At sa pagitan nila, may lumalagong misteryo. Isang lihim na unti-unting bubukas, ngunit hindi pa handa para sa alinman sa kanila. Tahimik ang study room sa mansyon. Ang lampara sa ibabaw ng mesa ay nagliliwanag sa mga lumang files at dokumento ng adoption. Nakaupo si Adrian sa harap ng detective. Hawak ang isa pang folder. Pilit pinipigil ang sarili na hindi magpakita ng emosyon. Sir, may impormasyon po tungkol sa katulong ninyo. Simula ng detective. Halatang nagdadalawang isip sa bigat ng sasabihin. Tumango naman si Adrian. Ramdam ang bawat tibok ng puso niya. Sige, sabihin mo. Dahan-dahang inilabas ng detective ang mga lumang dokumento, hospital records, adoption papers, at medical na ulat. Si Lila, may anak po siya, baby boy, pero may congenital illness. Wika niya na halos pabulong. Napahinto si Adrian sa hininga. Pakiramdam niya ay parang huminto ang oras. Ang bawat salita, ang detective ay parang dagok sa dibdib niya. Iniwan niyang bata sa isang mayamang pamilya. Pagpapatuloy ng detective. Para masigurado na makatanggap siya ng pinakamahusay na paggamot. Hindi niya kayang tustusan noon ang lahat ng kailangan ng bata. Humigpit ang hawak ni Adrian sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata nakatitig sa mga dokumento. Ngunit hindi niya mailabas ang anumang tunog. Ramdam niya ang bigat ng pagkabigla, halo ng galit, lungkot, at hindi maipaliwanag na pagkilala. Sir, muling pagpatuloy ng detective. Nagtanong din ho ako sa ilang ospital,
At sa records, ang pangalan ng sanggol ay nakatala sa parehong lugar na pinag-adoptan. Ang date of birth, tugma din sa birthmark na nakita ninyo sa katulong ninyo. Hindi naman makapaniwala si Adrian. Ang dugo niya ay para bang tumigil sa isang saklit. Lumabas sa isip niya ang bawat memorya ng birthmark, ang hugis, ang lokasyon, at ang biglang nagkakabit sa lahat ng puzzle. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya na parang hindi na siya makahinga. Ako ba yun? Bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig. Ang katotohanan ay tumatama sa kanya nang hindi niya inaasahan. Ang baby boy na iniwan noon ay maaaring siya mismo. Ang batang iniwan ni Lila sa ospital para mailigtas. Hindi pa siya nakakasiguro. Wala pang DNA confirmation. Wala pang opisyal na sagot. Pero ramdam niya sa bawat hibla ng katawan niya na may katotohanan sa iniisip niya. Sir, kailangan po natin ng DNA test para makasigurado. Wika ng detective. Kung gusto po ninyo, discreet ang gagawing proseso. Walang makakaalam, kahit siya mismo. Tumango naman si Adrian. Hindi pa rin mailabas ang kaniyang emosyon. Sige, gawin mo. Pero walang makakaalam. Lihim ito para sa ngayon. Napatingin siya sa lumang larawan na hawak niya sa desk. Isang larawan ng sanggol na may maliit na kamay at mga mata na puno ng pagkakaalala. Ang parehong mata, parehong muka, parehong minahal na hugis ng tagiliran. Paglabas ng detective, nanatili si Adrian sa study room. Nakaupo sa isang tabi ng mesa, nagmumuni-muni. Pinisil niya ang mga dokumento, pinagmasdan ang bawat detalye. Hindi niya alam kung paano haharapin si Lila sa hinaharap. Kung totoo si Lila, ang tahimik, mahinahong katulong na lagi niyang pinapansin sa mga maliliit na bagay, ay ang kanyang ina. Siya ang lalaking lumalaki sa isang mayamang pamilya, ay maaaring bata noon na iniwan niya sa ospital. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinipigil ang damdamin na lumalabas. Alam niya na kung lalapit siya sa katotohanan ngayon, baka masaktan si Lila, baka masira ang relasyon nila. Para sa ngayon, bulong niya sa sarili. Hindi ko pa pwedeng sabihin. DNA muna. Discreet at hintayin ang resulta. Sa kabilang silid, abala naman si Lila sa kusina. Hindi alam na unti-unti nang natutuklasan ni Adrian ang pinakakatagong lihim ng buhay niya. Tahimik siyang nag-ayos ng mga plato, nagluluto at nagtatago ng mga galos at pasak, tulad ng dati. Ngunit sa loob ng puso niya, may kabalintuanaan. Hindi niya alam kung naramdaman ba ni Adrian ang koneksyon sa kanya o kung may iniisip ito. Hindi niya alam kung ang lalaking may lambing sa kanya, ang fiancé na palaging nagmamalasakit, ay unti-unting bumabalik sa nakaraan ng kanyang sariling buhay. Hindi niya pa rin alam kung paano niyang haharapin si Lila. Ngunit sa bawat sandali, bawat galaw ng katulong sa mansyon, bawat pagngiti at bawat pag-iwas, ramdam niya ang koneksyon. Isang lihim na matagal nang tinatago, ngunit unti-unti nang nabubunyag. Ang hininga ni Adrian ay mabigat, punong-puno ng takot at pag-asa. Isa siyang lalaki na alam na may lihim, ngunit hindi pa handang harapin ang buong katotohanan. Lila, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang larawan at mga dokumento. Baka ikaw ang dahilan ng lahat. Baka ikaw ang tunay kong ina. Tahimik ang mansyon, tahimik ang kusina. Ngunit sa puso nila, may unti-unting nagbubukas. Isang lihim na matagal nang itinago, ngunit darating sa liwanag sa tamang panahon. Sa gabing iyon, pareho silang nagtatago ng damdamin. Si Lila sa hiya at takot, si Adrian sa pagkabigla at pagdududa, at sa pagitan nila, lumalaki ang tensyon. Habang ang DNA test ay naghihintay, isang sagot na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Tahimik ang gabi sa study room ng mansyon. Nakabukas ang laptop ni Adrian sa mesa. Habang nakatayo naman ang detective sa gilid, may hawak na USB files at ilang dokumento. Sir Adrian, lahat po ng CCTV footage na hiningi ninyo, nasa loob ng USB na to.
Ani ng detective, bahagyang nag-aalangan sa bigat ng laman. Kasama na rin po ang iba pang detalye tungkol sa katulong ninyo. Discreet ho lahat. Tumango si Adrian. Tahimik ngunit halatang tensyonado. Salamat, sagot niya. At walang amik na inalis ang USB. Ipinasok sa laptop. Lumabas ang unang footage sa screen. Tahimik lang ang kuha. Ang hallway ng mansyon, ang liwanag mula sa mga bintana ng gabi. Ngunit ramdam na ramdam ni Adrian ang tensyon sa bawat galaw. Si Riona, kitang-kita ay nagagalit sa maliit na pagkakamali ni Lila. Nakita niya kung paanong sakta ni Riona si Lila. Hinila pababa ang ulo niya habang pinagmumura. Hindi pwede. Bulong ni Adrian sa sarili. Ramdam niya ang init sa dibdib. Halatang galit at lungkot. Si Lila naman tahimik na nakayuko. Hindi na lumalaban. Nagtitiis sa bawat galos at insulto. Sa bawat segundo, ramdam ni Adrian ang sakit na hindi niya kayang tiisin para sa kanya. Nag-click siya sa USB. Lumabas ang isa pang kuha. Mas malinaw ang footage na ito. Sa kusina, si Riona, galit sa isang natapong tasa. Biglang tinulak si Lila pabalik sa mesa. Napaupo naman si Lila sa sahig. Nanginginig habang ang iba pang kasambahay ay nanlalamig sa takot. Ang mga mata ni Adrian ay nanlaki. Halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang babaeng dati niyang minahal, ang fiancé niya, ay tila ibang tao na sa bawat kuha. Hindi siya sinasadyang napapaloob ang kaniyang kamao sa mesa. Tumama ang kamao niya, nag-vibrate ang keyboard at nagsimulang kumulog ang kaniyang galit. Ang ikatlong footage, mas maikli ngunit mas matindi ang dating. Si Riona sa isang sala, pinagmumumura si Lila. Sumisigaw sa bawat maliit na pagkakamali. Nakita rin ni Adrian ang marahang pagtulog ni Lila sa gilid. Nagtago ang mukha, pinipilit manatiling tahimik. Ang puso ni Adrian ay parang pinipisa ng bawat galaw na iyon. Hindi niya maintindihan kung paano ang babaeng minahal niya na inakala niyang mabait at mahinahon ay maaaring maging ganito sa isang tao. Isang katulong na walang laban, na matagal niya nang pinangangalagaan sa simpleng kabaitan. Riona, bakit mo siya ginagawa ng ganyan? Bulong niya, halatang nanginginig ang tinig. Habang tinitingnan niya ang footage, unti-unting nabubuo sa isip niya ang kabuuan ng nakaraan. Ang mga galaw ni Riona, ang malupit na pagtrato sa katulong, ang paminsa-minsang paggalaw sa kusina, ang malakas na pagtulak at pag-insulto. Lahat ay naging malinaw na pattern. Ang eksena ay parang pinadalang sugat ng puso niya. Ang mga paniniwala niya sa kanyang fiancé, ang pagiging mabait, mahinahon, mapagmahal, at unti-unti nabubuwag. Hindi ko siya kilala, bulong ni Adrian, at napapailing. Aramdam niya na ang pagkasira ng tiwala, ang pagkawasak ng pagmamahal na matagal niyang iniisip na buo. Habang nanonood ng video, nakaramdam si Adrian ng mas malalim na malasakit kay Lila. Ang mga mata niya ay nanlaki sa bawat galaw ng katulong. Ang takot, ang sakit, ang pangungulila na hindi niya sinasabi sa kahit kanino. Paano mo siya tiniis? Paano ka nagtiis sa ganitong kalupitan? Tanong niya sa sarili, halos hindi marinig. Ang bawat footage ay nagpapaalala sa kanya ng galang, respeto at pagmamalasakit na pinapakita ni Lila sa kabila ng lahat. Ramdam niya ang kaba at lungkot. Ang puso niya dati may mapagmahal kay Riona, unti-unti nang napupuno ng galit at kalituhan. Pagkatapos mapanood ang huling video, dahan-dahan niyang pinatay ang laptop. Tumayo siya, naglakad sa malawak na study room at hinigop ang kanyang mukha. Napapikit siya, nag-iisip ng mabuti. Hindi ko pwedeng balikan niyon. Hindi ko pwedeng mahalin yon. Bulong niya. Ang pagmamahal niya sa fiancé ay unti-unting naglalaho. Pumapalit sa gitna ay takot na ginawa nito kay Lila. Ang damdamin niya kay Lila sa kabilang banda ay lumalakas.
Ang respeto at pagkalinga ay naging mas malalim. Hindi lamang dahil sa mga nagawa ni Lila, kundi dahil sa katatagan at kababaang loob nito sa kabila ng kalupitan. Tahimik ang mansyon sa gabi. Sa loob ng study room nakatayo si Adrian. Hawak ang kamao sa mesa. Iniisip ang lahat. Ang pagmamahal niya kay Riona na matagal niya nang pinaghirapan ay unti-unti nadurog. Ang katulong na dating tinitingnan bilang simpleng tagasunod sa mga utos ay unti-unti nagiging sentro ng kanyang damdamin. Isang tao na may tapang, mahinahong puso at hindi kayang sirain kahit sa matinding galit. At sa gitna ng tahimik na gabi, alam ni Adrian, may malaking pagbabago sa puso niya. Ang nakaraan ay hindi pwedeng balikan. Ang pagmamahal niya kay Riona ay unti-unti nawawala. Habang ang paggaling at respeto niya kay Lila ay nagsisimula ng umusbong sa isang bagong anyo. Sa labas ng study room, tahimik ang mansyon. Ramdam ni Adrian ang bigat ng responsibilidad, ang pangangailangan. Karapatan ni Lila ang hiwaga ng katotohanan na unti-unti niyang natutuklasan. Hawak niya ang USB na para bang hawak niya rin ang katotohanan sa buong buhay ni Lila. Mga sugat, galos, at lihim na hindi niya lubos na alam. At sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang pagbabagong nag-uumpisa. Isang pagmamahal na hindi batay sa ilusyon, kundi sa katotohanan, katatagan at kabutihan ng puso ni Lila. Ang araw ng kasal ay sumikat na may liwanag na parang hindi pa alam ang papasok na unos. Sa loob ng wedding house, abala si Lila sa pag-ayos ng mga table at serving trays. Kahit na may mga pasa at galos pa rin sa braso, balikat, mula sa mga nakaraang insidente. Pilit niyang pinapanatili ang mahinahong ngiti sa kanyang mukha. Tahimik siyang naglalakad sa pagitan ng mga bisita. Nag-aalaga sa bawat detalye at tiniyak na walang abala ang sinumang dumalo. Ang kanyang mga mata ay nakalakbay sa paligid, ngunit sa bawat kilig ng ngiti sa bisita, may lungkot na nakatago. Si Adrian ay nakatayo sa gilid, tahimik ngunit hindi mapakali. Ang puso niya ay puno ng tensyon at emosyon. Sa bawat galaw ni Lila, ramdam niya ang kirot at sakripisyo nito. Ang mga pasa, bagaman bahagyang natatago sa sleeves ng uniform, ay hindi niya mapigilang mapansin. Hindi niya mailabas ang damdamin niya sa publiko. Ang teary eyes niya ay pilit tinatago sa ilalim ng matang nakatingin sa katulong niya na naglilingkod sa gitna ng kasiyahan. Sa bawat tray na hawak ni Lila, sa bawat ngiti na binibigay niya sa bisita, tila sinasabi nito ang lahat ng hindi niya mailarawan. Ang kababaang loob, katatagan at tapang. Hindi ka pa handa. Bulong niya sa sarili. Hindi pwede ngayon. Kailangan muna ng hustisya para sa totoong ina ko. Si Riona naman nakasuot ng puting gown na elegante at kumikislap. Hindi mapakali sa bawat sandali. Napapansin niya ang kakaibang titig ni Adrian kay Lila. Ang mga halatang ngiti sa mata, ang pagbabantay sa bawat galaw nito. Bakit parang sobrang atensyon niya sa kanya? Tanong niya sa sarili. Habang pilit pinapantay ang make-up at tinaayos ang buhok, ramdam niya ang pangamba. Isang kakaibang kaba na hindi niya naranasan dati. Ang mga mata niya ay sumusunod kay Lila sa bawat hakbang, at ang bawat kilos ng katulong ay para bang binabantayan ang bawat galaw niya. Ang kanyang puso dati ay puno ng kumpiyansa bilang fiancé ni Adrian. Ngayon ay napuno na ng pagdududa at paranoia. Habang naglilingkod sa mga bisita, napansin ni Lila ang madilim na tingin ni Riona sa kanya. Huminga siya ng malalim, iniwas ang tingin at nagpatuloy sa trabaho. Hindi niya gustong mag-init ng sitwasyon sa gitna ng kasiyahan. Sa bawat ngiti na pinipilit niyang ipakita, may bahagyang kirot sa puso. Ang mga galos sa kanyang balat ay paulit-ulit niyang pinapasan. Ngunit hindi niya pinapayagan ang sakit na iyon na maging hadlang sa trabaho. Para kay Adrian, pinipilit niyang manatiling maayos. Kahit ang buong katawan niya ay nagrereklamo sa hirap. Sa labas naman ng wedding house, unti-unting nagbabalik ang ulap sa kalangitan.
Ang simoy ng hangin ay may halong malamig at paunang babala ng paparating na bagyo. Kahit na hindi direkta, ramdam ang simbolo ng unos sa loob ng mansyon. Isang tensyon na palihim, ngunit unti-unting lumalakas. Ang bawat galaw ni Adrian at Riona, pati na rin ang bawat kilos ni Lila, ay tila babahagi ng isang laro. Tahimik ang ballroom, ngunit ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Ang mga bisita abala sa kasiyahan, hindi alam ang papalapit na bagyo. Figuratively at literally. Nakaupo si Adrian sa gilid ng hall, hindi makakilos ng lantaran. Ang mga luha sa kanyang mata ay hindi niya mailabas. Pinipigilan niya ang sarili na hindi kaagad lapitan si Lila. Hindi kaagad sabihin ang totoong nararamdaman. Kailangan muna ng hustisya. Bulong niya sa sarili. Hindi pa ngayon. Kailangan ko maprotektahan ang aking ina. Ngunit sa bawat segundo, lumalapit ang damdamin niya kay Lila. Ang kanyang puso ay pilit na nagtataglay ng emosyon, pagmamahal, respeto, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na nagsisimulang sumiklab. Si Riona ay naglalakad sa gilid, halatang natataranta. Ang kanyang mga mata ay sumusunod kay Lila at ang bawat pagkilos ng katulong ay parang nagbabadya ng panganib sa kanyang relasyon kay Adrian. Hindi niya alam na sa likod ng tahimik na ngiti ni Lila may lihim na unti-unting nabubunyag. Ang video sa CCTV, ang mga adoption papers, at ang mga galos na pasa na dati tinatakpan ng simpleng pagpipigil ng luha. Lahat ay nagiging dahilan upang unti-unti ring lumitaw ang katotohanan sa harap ni Adrian. Habang lumilipad ang mga ulap sa labas at unti-unting humahagod ang malamig na simoy ng hangin, ramdam ng lahat na may paparating na pagbabago. Ang pagmamahal ni Adrian kay Riona ay unti-unting natutunaw. Ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay unti-unting lumalakas. Si Lila, kahit abala sa trabaho, ay may bahagyang ngiti sa labi. Hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa maliit na pag-asa na unti-unti niyang nadarama. Ang kanyang puso, kahit pagod at sugatan, ay nagtataglay ng tapang at determinasyon. Tahimik ang ballroom sa kabila ng kasiyahan. Ang mga bisita ay masaya, ngunit ang tatlong tao sa gitna ng kwento, sina Adrian, Lila at Riona, ay ramdamang paparating na unos. Ang tensyon ay malapit ng sumabog at ang bawat sandali ay tila naghahanda sa malaking pagbabago. Ang araw ng kasal ay hindi lamang tungkol sa pag-iisang dibdib. Ito rin ay araw ng mga lihim na unti-unting lilitaw, mga damdaming hindi mailarawan, at mga pagpili na magbabago sa kanilang lahat. Ang bagyo ay dumating, figuratively sa puso at literally sa kalangitan. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang bawat galaw ay nagbabadya ng paparating na unos. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Adrian. Nakatingin kay Lila, hawak ang damdamin na handang sumiklab, ngunit pinipigil. Hinihintay ang tamang oras para sa hustisya at katotohanan. Ang araw ng kasal ay nasa rurok na. Ang aisle ay pinalamutian ng puting bulaklak at ribbons na kumikislap sa liwanag ng hapon. Ngunit sa loob ng wedding house, isang lihim ang unti-unti nagbubukas sa pinaka-personal na paraan. Si Adrian ay nakatayo sa isang room, hawak ang cellphone na may mensahe mula sa laboratorio. Tahimik siyang huminga bago binuksan ang mensahe. Ang puso niya ay tumibok ng mabilis. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin sa dibdib. DNA test confirmed. Katugma. Lila is your biological mother. Sandali. Walang narinig si Adrian kundi ang tibok ng puso niya. Ang mga luha ay biglang dumalay sa kanyang pisngi. Hindi niya mapigilang humagulgol. Ang lahat ng tanong, lahat ng pangarap, lahat ng sakit. Bigla ito nagbalik sa kanya. Nanay. Nanay. Bulong niya sa sarili. Ramdam ang lahat ng emosyon na matagal niyang tinatago. Ang lalaki na palaging matatag sa harap ng ibang tao, ngayon ay para ng bata. Bumagsak sa sahig, hawak ang ulo, umiiyak ng malakas. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan.
Ang babae na pinaglilingkuran siya tinuturing na katulong, ang tahimik, mahinahong si Lila ay ang mismong ina pala na matagal nang iniwan at minahal. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Riona sa room. Halatang nagulat sa nakita. Adrian, bakit ka umiiyak? Ayusin mo nga yung sarili mo. Sigaw niya at ang tono ay galit na puno ng demand. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagbagsak ng lalaki. Sa mata niya, ito ay kahinaan. Isang hindi dapat pinapakita sa ganitong okasyon. Ngunit si Adrian, kahit na basahan sa luha, ay biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng galit. Hindi na sa kanya, para kay Riona, kundi para sa lahat ng ginawa nito sa katulong niya at sa kanyang tunay na ina. Hindi mo naiintindihan, Riona, sigaw ni Adrian. Ang bawat salita ay may halong pighati at galit. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi mo alam ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Sa kanya na matagal nang pinaglilingkuran ka. Ang nanay ko. Si Riona naman ay nagulat sa biglang pagsabog ng emosyon ni Adrian. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nabuwag. Ano? Anong sinasabi mo? Tanong niya at halatang natataranta. Ngunit si Adrian ay hindi na tumigil. Ang bawat galaw niya, bawat titig, ay naglalarawan ng galit na matagal niya nang tinago. Ang lalaki na dati tahimik at mahinahon, ngayon ay puno na ng puot at determinasyon. Habang nagaganap ang tensyon sa study room, si Lila naman ay tahimik na nasa gilid. Hindi siya nakikipagkomento. Ang mga mata niya ay basa ng luha, ngunit may halong gulat at kaluwagan sa mga narinig mula sa mga sinabi ni Adrian. Ramdam niya ang bigat na nag-aalis sa kanyang dibdib. Ang lihim na matagal niyang iningatan ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Pero ang mas nakakagulat, si Adrian pala, ang anak niya. Hindi niya inaasahan na ganitong kabilis ang reaksyon ni Adrian. Ngunit ramdam niya ang proteksyon at pagmamahal na matagal niyang hinintay mula sa anak na iniwan niya. Manang Lila, nanay, bulong ni Adrian at pilit hinahawakan ng balikat ng katulong. Ang kaniyang mga luha ay hindi pa rin humihinto. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng oras na lumipas. Ang lahat ng sakit. Pero ngayon, handa na ako. Si Lila sa kabila ng galos at sakit sa katawan ay ngumiti ng mahinahon. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Pag-iyak, gulat at unti-unting kaluwagan. Si Riona ay nakatayo sa gilid. Ang galit ay unti-unting naglaho at pinalitan ng pagkabigla. Hindi niya mawari ang nangyayari. Ang lalaki na inaakalang matalik niya ang kaibigan, ang fiancé na dapat ay nakatingin sa kanya, ay ngayon nakatuon na kay Lila. Ang katulong na tahimik, na sa isang iglap ay naging sentro ng kanyang galit at pagkabigla. Paano nangyari to? Bulong niya na halatang hindi makapaniwala. Ngunit hindi niya na kailangan pa ng sagot. Ang mga mata ni Adrian ay nagsasalita. Isang titig ng galit, determinasyon at pagmamahal na hindi niya maaaring kontrahen. Ang study room ay tahimik ng muli. Maliban sa mahinang pag-iyak ni Adrian, hawak niya ang kamay ni Lila. Ramdam ang init at tibay ng pagkakakilanlan nila. Ang oras ay tila huminto sandali. Isang moment na puno ng emosyon at pagbabago. Si Riona naman ay nananatili nakatayo sa gilid. Ang dating kontrol sa sitwasyon ay naglaho. Ang lalaki na dati niyang fiancé, ngayon ay nakatuon sa isa pang tao. At alam niya na hindi na siya makakahadlang. Si Adrian ay huminga naman ng malalim, inaayos ang sarili at tumayo ng matatag. Ang galit sa kanyang mga mata ay malinaw. Hindi na sa kanya para kay Riona kundi para sa katarungan sa kanyang ina. Si Lila naman ay napatingin sa kanya, mahinahon ngunit puno ng emosyon. Ang mga sugat at galos ay paalala ng lahat ng tiniis niya. Ngunit ngayon, sa sandaling iyon, ramdam niya ng proteksyon, pagmamahal, pagkilala mula sa anak na matagal niyang iniwan.
Sa labas ng study room, ang Aisle ay naghihintay. Ngunit bago makalakad si Riona, bago magsimula ang seremonya, ang katotohanan ay lumitaw. Sa isang bagong kapangyarihan ng damdamin, galit at pagmamahal. At sa sandaling iyon, si Adrian ay handa na. Hindi para kay Riona, kundi para sa ina niyang si Lila. Dahan-dahang lumapit si Adrian kay Lila. Ang bawat takbang ay puno ng pangangalaga at pagmamalasakit. Nanay, hawak ang kamay niya ay ramdam ang takot at pagod ng katulong. Si Lila, sa lakas ng emosyon, ay hindi na nakayanan ng bigat. Bumagsak siya sa sahig. Umiiyak ng walang tigil. Ang mga luha ay dumadaloy kasama ang mga hibla ng galos at sugat sa braso at balikat. Pinamigay kita kasi wala akong pera na pambuhay sa'yo, anak. Umiiyak niyang sambit. Ang tinig nito ay puno ng pagsisisi at sakit. Pasensya ka na, anak. Patawarin mo ako. Hindi naman nagdalawang isip si Adrian. Hinawakan niya si Lila, niyakap ng mahigpit. Ramdam ang bawat galos at galit na naipon sa katawan ng kanyang ina. Wala kang kasalanan, ma. Bulong niya sa kanya. Ang tinig ay puno ng katiyakan at pagmamahal. Ngayon, uuwi ka na sa akin. Hindi ka na magtitiis. Hindi na kita hahayaang saktan pa ng iba. Si Lila naman ay hindi na nakayanan ng emosyon. Humagulgol siya habang niyakap siya ni Adrian. Ang kanilang halik ay hindi romantiko, kundi puno ng damdamin. Pagkilala, pag-ibig ng ina at anak, at pagbabalik ng tiwala sa isa't isa. Ang kasal na Riona at Adrian ay opisyal ng kanselado. Si Riona, humaharap sa mga bisita na may galit at kahihiyan. Agad na inaresto ng pulis para sa pang-aabuso at panggigipit sa katulong. Ang mga bisita naman ay nagulat at may halong simpatya para kay Lila. Maraming humanga sa tapang ni Adrian, sa katatagan ni Lila, at sa katotohanang lumitaw sa pinakamahalagang araw ng kasal. Pagkatapos ng kaguluhan, dinala ni Adrian si Lila sa kanyang bahay upang ipakilala sa kanyang adoptive parents. Ang adoptive parents ay nagulat naman sa kanyang pagdating. Ngunit nang makita nila si Lila, walang imik. Ang nagtagal bago bumuhos ang luha sa kanilang mga mata. Welcome home, Lila. Bulong ng isa sa kanila. Yakap na puno ng pagmamahal. Salamat sa anak namin. At ngayon, ikaw ay bahagi na ng pamilya namin. Si Lila umiiyak ngunit gumiti sa gitna ng mga yakap. Ramdam ang init at pagmamahal. Ang kanyang puso na matagal ng sugatan ay unti-unting naghilom sa piling ng anak at ng bagong pamilya. Sa labas ng bahay, tahimik ang paligid. Ang araw ay lumulubog sa malambot na liwanag. Tila nagpapahiwatig ng bagong simula. Si Adrian ay tumingin kay Lila. Hawak ang kamay niya at ang mga mata niya ay puno ng katiyakan. Wala nang iwanan, Nay. Sabi niya at ang tinig ay matatag. Puno ng pangako. Ngayon, magsisimula na tayong muli. Magkasama, buo. Si Lila ay ngumiti kahit may luha sa mata. Ang sugat sa katawan at puso niya ay unti-unti nang napapalitan ng pag-ibig at katiyakan. Sa wakas, ang ina at anak ay muling nagtagpo. Handa nang harapin ang bagong buhay. Magkasama, buo, at may pagmamahal na hindi matitinag. Ang mansyon, dating puno ng lihim at galit, ngayon ay puno na ng katahimikan, kaluwagan at panibagong simula. Ang kasal ay nabigo, ngunit ang tunay na pagkakakilanlan, hustisya at pagmamahal ay nanalo. Si Adrian at Lila ay magkasama. Habang ang nakaraan ni Lila ay unti-unting nagiging alaala ng tapang at sakripisyo na sa wakas nakilala at napahalagahan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.